Kabanata 1291 hanggang 1300. Dumating na talaga ang lalaking iniisip niya, buhay pa siya kung tutuusin. Isa pa, napakalakas na ba niya ngayon? Kahit si Smilang Daoluo ay kailangang gamitin ang kanyang martial spirit na tunay na katawan para talunin siya. Sa huling sandali, tila banta niya si Smilang Daoluo. Nang makita niyang pinigilan ng malaking gininto ang dragon ang patuloy na malupit na pag-atake ni Smilang Daoluo, naramdaman pa niya na malapit na itong talunin ni Tang Wulan. Sa iba pang mga bagay, ang pakikipaglaban ng ulo sa nakangiting Daoluo sa mahabang panahon ay talagang hindi isang bagay na magagawa ng isang counter-level na Spirit Master, kahit na maaway ng mga nasasakupan ni Smilang Daoluo. Kung tutuusin, siya pa rin ang Pride of Heaven. Kahit na napakalaki ng imperyo, walang sinuman sa kanyang kaedad ang maihahambing sa kanya. Napatunayan ng mga katotohanan na tama ang kanyang pinili. Sa pag-iisip nito, bigla siyang nakaramdam ng pagmamalaki. Ang pinakamahusay na pinili niya ay palaging ang pinakamahusay. Dahil narito siya, hindi siya dapat pinayagang umalis ng madali, ngunit narito ang kanyang sariling teritoryo. May nakakalokong ngiti sa labi, tahimik na tumayo ang may-ari ng Bright Eyes at mabilis na naglakad palayo. Sa puso niya, may plano na siya. Ang mainit na liwanag ng araw ay pumasok sa bintana, na ginawa ni Tang Wulan sa kama ang isang malabong gintong layer. Sa ilalim ng init, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Parang lumiwanag ang ekspresyon ng mga mata niya. Ang sinag ng araw na tumitama sa kanya ay tila bahagyang nabaluktot, na may kaunting pagbabago, ngunit kung titingnang mabuti, tiyak na mahahanap mo ang pagbabagong ito. Pagkatapos ng maikling pagbabago, bumalik sa normal ang baluktot na liwanag, at nakuha rin ni Tang Wulan ang hininga ng mga ordinaryong tao. Bumangon ka sa kama, buksan ang bintana, at bumuhos ang sariwang hangin. Huminga ng malalim, napakaganda ng lahat. Sa mga araw na ito, siya ay nasa mabuting kalagayan. Sa maraming mga kaso, ang mga problema ng mga tao ay kadalasang sanhi ng sarili. Matapos niyang malaman na ang kanyang mga biolohikal na magulang ay sinatangsan at Xiaowu. Marami sa mga orihinal na problema ay natural na nawala. Siya ang anak ng Diyos, at inalis ng biolohikal na ama ang mga umampon na magulang. Sa pangangalaga ng Diyos, magiging maayos sila. At nilinaw din ni Guya na ang tungkol sa relasyon ni Guyu at Nair, at pinag-isipan din ito ni Tang Wulan, anuman ang mangyari, makakasama niya ito, kahit na mayroon siyang dalawang kaluluwa. Wala ka ba talagang nararamdaman para kay Nair? Siyempre hindi. Matapos pakinggan ang pag-amin ni Nair noong araw na iyon, naunawaan ito ni Tang Wulan. Ang kanyang sariling biolohikal na ama ay nagawang talunin ang Wan Temple 20,000 taon na ang nakalilipas at itinatag ang Tang Sect upang tulungan ang Shrek Academy na bumangon. Kaya, bakit hindi kumaitayo muli ang Shrek? Ang pangunahing prioridad ay ang maging mas malakas at muling itayo ang Shrek Academy. Sa oras na iyon, sino pa ba ang makakapigil sa kanilang sarili at kay Guyana na magkasama? Dahil dito, ang puso ni Tang Wulan ay matatag, at ang kanyang cultivation base ay halos tumataas araw-araw. Hindi siya sabik na makalusot, ngunit ayon sa kanyang plano, kailangan niyang gumugol ng mas maraming oras sa antas na ito upang patatagin ang kanyang sarili. Pipigilan pa nito ang Soul Power Cultivation Base, ay compress ang sarili nitong Soul Power, para makaranas siya ng higit pang mga bagay bago siya umakyat sa title Daoluo. May kakayahang madama ang isang mas malalim na kahulugan ng langit at lupa. Ang hitsura ni Tang San ay nagpapahintulot sa kanya na mapabuti ang kanyang mga layunin sa hinaharap, tulad ng mga nagtuturo sa kanila sa pamamagitan ng Espiritu Pagoda at ng banal na Espiritu, ang kanyang layunin ay dapat ding maging isang paninirang puri sa Diyos. Sa ganitong paraan mo lang mahahanap ang iyong mga kamag-anak. Nandito talaga siya. I can't believe my eyes. Itinuro ni Yeji ang kanyang soul communicator. Nandito ba silang lahat? Isang malamyos na boses ng lalaki ang nagmula sa kabilang panig, at bukod sa pagkagulat, may kaunting pag-asa sa kanyang boses sa oras na ito. Oo, nandito silang lahat. Si Tang Wulan na ang pinuno ng Tang Sect. Hindi ko maisip. Okay, I see. Pupuntahan kita. Malumanay na sabi ng boses lalaki, nanimbalik ang kanyang tono sa kanyang kalmado, ngunit, sa likod ng katahimikan na iyon, anong klaseng emosyon ang meron? Pagkabitin ng Soul Guide Communication, dahan-daang ipinikit ni Sumo ang kanyang mga mata. Tila hindi siya gaanong nagbago mula sa nakaraan, at ang mga taon ay hindi nag-iwan ng anumang bakas sa kanya. Kaya lang, ang ugali ay sumailalim sa pagbabago, at ang pagbabago ay naging mas banayad at pino, at mas kalmado. May palayaw siya noon, Fox King. Si Fox King Sumo, ang utak ng 8 hari ng Monster Academy noon, ang tunay na kaluluwa. Bagamat siya ay nasa pangatlo lamang, hindi mahalaga kung ito ay ang hari ng dragon o ang hari ng tigre, lubos niyang iginagalang ang kanyang mga opinyon. Natalo ako sa taong iyon at hindi pa rin ako nangangahas na kalimutan ito ngayon. Anong uri ng lakas ang mayroon sila ngayon? Sa paglipas ng mga taon, hindi siya nang ahas na mag-relax kahit sandali.
Ang kabiguan ng taon ay hindi isang kahihiyan, ngunit ito ay tulad ng isang matalim na talim na nakasabit sa kanyang ulo, na palaging nag-uudyok sa kanya upang sumulong at sumulong muli. Pinindot muli ang soul communicator sa pulso, nagdial ng numero, Lin San, nandito na ang Shrek 7 Devils. Natahimik ang kabilang side, anong ginagawa mo dito? Halika sa ngalan ng Tang Sect. Mataimtim na sabi ni Sumo. Sa ngalan ng Tang Sect? Oo. Biglang ngumiti si Lin San, masayang masaya ako, buhay pa sila. Oo. Ngumiti din si Sumo. Buhay pa ang obsessive na kalaban, ano pa kaya ang mas kaaya-aya dito? Lumiwanag ang mga mata ni Sumo, maaari mong tawagan si Xiang Tengteng para puntahan ako. Okay. Nasaan si boss? Sinabi mo ba sa kanya? Ang araw sa umaga ay maliwanag at banayad, na may isang dampi lamang ng init, ngunit hindi mainit. Palaging binibigyan ni Chaoyang ang mga tao ng maunlad na pakiramdam at kaaya-aya. Nakatayo na ang may-ari ng Bright Eyes sa harap ng isang mataas na arko kaninang madaling araw. Sa pagtingin sa apat na karakter sa arko, hindi niya napigil ang pumikit ang mga labi, kaya namiss niya ang lahat ng naririto. Mabagal na naglalakad sa gate, ang mahabang daanan ay puno ng iba't ibang mga halaman sa magkabilang panig, at ang sariwang hangin ay partikular na kaaya-aya sa ilalim ng maagang araw ng umaga. Ito ay hindi gaanong akademya, ito ay mas katulad ng isang malaking parke, puno ng hininga ng kalikasan sa lahat ng dako. Nagniningning na ang mga mata niya, pero pagkarating niya rito, lalo itong kuminang. Ang akademya sa madaling araw ay nagising sa araw ng umaga, at ang mga estudyanteng pumapasok at lumabas. Nang mapansin nila ang master ni Mungmu na pumasok sa akademya, hindi nila namamalayang ibinaling nila ang kanilang mga mata sa kanya. Bagamat matagal na siyang wala rito, kapansin-pansin pa rin ang kanyang kagandahan. Isa pa, marami pa ring nakakakilala sa kanya. Walang humakbang pasulong upang humadlang sa kanyang paglalakad ng dahan-dahan, ngunit ang kanyang mga mata ay nahulog sa nakapalibot na tanawin. Karamihan sa mga taong nakakilala sa kanya ay bahagyang tumanggo, at ang kanilang mga mukha ay higit na may paghanga at paggalang. Ang ilang mga tao lamang na partikular na may tiwala sa kanilang sarili, o ilang matatandang guro, ang magkakaroon ng ilang pagpapahalaga sa kanilang mga mata. Sa pagdaan sa daanang ito na parang naglalakad sa kagubatan, biglang bumukas ang harapan, at ang nakikita mo ay isang malaking pool na may diameter na mahigit 100 metro. Kung ito ay isang holiday, ang fountain sa pool ay isa aktibo, at ang araw ay magdadala ng isang makulay na bahaghari. Hindi holiday ngayon, malinaw at makinis na parang salamin ng tubig sa pool. Sinasalamin sa kabilang panig ng kakaibang pangunahing gusali ng pagtuturo. Itong 8 palapag at malawak na pabilog na gusali ang iconic na gusali dito at ang core ng buong kolehiyo. Halos lahat ng mga mapagmataas na bata na maaaring ipasok dito ay makakakuha ng pinakamahusay na pagtuturo dito. Paghinto sa pool, biglang nagningning ang mga mata ng may-ari ng Bright Eyes, parang may kumikinang na liwanag mula sa gumagalaw niyang mga mata, na nakatingin sa main teaching building sa di kalayuan. Parang may kung anong naaninag sa kanyang mga mata. Mula sa malayong pananaw, tila kitang-kita ko ang lahat ng uri ng mga bagay sa pangunahing gusali ng pagtuturo. Nasa tabi ako ng Tianquan Pond. Nagdial siya sa Soul Guide Communication. Well, bakit ka nandito? Isang mahinang boses ang nagmula sa kabilang linya. Siyempre nandito ako para hanapin ka. Maginhawa bang pumunta? Bulong ng amo ni Mungmo. Mabuti. Ang sagot ay simple at prangka. Hello, saang departamento kakabilang? Sa pagkakataong ito, biglang may nagtatanong na boses mula sa likuran niya. Bahagyang kumunat ang noo ng master ng Bright Eyes at tumalikod. Nakatayo sa likuran niya ang isang binata na may payat at matangkad na figura, matangkad na mga mata, at isang nagbabantang malakas na pagbabago-bago ng kapangyarihan ng kaluluwa na lumalabas sa kanyang katawan. Nakatingin sa kaakit-akit na mukha na malapit sa kamay, na inaalala ang kamanghamanghang sulyap sa naunang sulyap, ang tibok ng puso ng binata ay hindi maiwasang bumilis, na nagkukunwaring malaya at magaan, sa pagtingin sa iyo na nakatayo sa tabi ng pool sa mahabang panahon, naisip ko na may isang bagay na hindi mo maiisip. Kilalanin mo ako ay isang freshman sa taong ito. Gayunpaman, ako ay nasa ika-4 na baitang bago lang ako pumasok sa paaralan. Ang normal na pag-aaral dito ay nahahati sa 6 na grado, at ang direktang pagpasok sa ika-4 na baitang ay isang uri ng pagpapakitang gilas sa sarili nito. Siyempre, may kapital siya para ipakita. Muling ibinuko ng master ng Bright Eyes ang kanyang mga kilay, I'm sorry, may hinihintay ako. Oh, hindi kita nakita kanina. Tila hindi narinig ng binata ang Panginoon sa pagtanggi ni Bright Eyes sa iba, at mas lalong sumikat ang ngiti sa kanyang mukha. Medyo nalilito ang puso ko. Sorry. Pagkasabi nito, magiliw siyang tumalikod at muling humarap sa lawa. Ang mga gumugulo sa aking puso ay labis na nag-aalala ngayon. Bakit hindi kita yayain na uminom at makinig sa iyong pag-uusap tungkol sa iyong kalungkutan? Lumapit sa kanya ang binata at tumayo. Ang Panginoon ang mukha ni Bright Eye ay lumubog, pakiusap hayaan mo akong manahimik, okay. Pagkasabi niya nito ay bigla siyang gustong tumawa. Kung siya nga siya 5 years ago, baka ihagis na lang niya sa pool ang lalaking katabi niya.
Ngunit makalipas ang 5 taon, hindi na siya ang dating mangkukulam. Ano man ang kanyang gawin, dapat niyang isaalang-alang ang prestihiyo ng kanyang pamilya, at hindi na siya maaaring kumilos ng walang ingat tulad ng dati. Sa pagbabalik tanaw, ang mga lumang araw ay mas masaya. Nagkibit-balikat ang binata, okay. Kung tutuusin, hindi naman siya disipulo. Gaano man siya kahanga-hanga sa kanyang puso at pag-ibig sa unang tingin, hindi siya gagawa ng anumang bagay na labis. Tatalikod na sana siya at aalis, bigla niyang napansin na may ngiti sa mga mata ng master ng Bright Eyes, at gumalaw ang kanyang puso, naaalala ang mga pamamaraan na itinuro sa kanya ng kanyang walang prinsipyong tiyuhin. Ang mabubuting babae ay natatakot sa panliligalig, at palaging may pagkakataon na magtrabaho ng husto. Tumawa ka, may nakakatawa ba sa akin? Huminto siya at nagtatakang nagtanong. Lumingon ang Master of Bright Eyes at tumingin sa kanya, iniisip ko lang, kung 5 taon na ang nakalipas, tulad mo, ang mga langaw na ng ahas na tumunog sa aking mga tainga ay nasa Tianquan Pond na. At ngayon kailangan kong magbihis bilang isang babae. Panay ang tingin ng binata sa dalaga na may maningning na mga mata at magiliw ng ngiti. Ang mga sinabi mula sa kanyang bibig ay hindi tugma sa kanyang hitsura sa oras na ito. Hindi ako naniniwala, hindi ka ganoong tao. Mata-Ray na sabi ng binata. Hindi siya naniniwalang gagawa ng ganoong bagay ang isang babaeng nakakaalam na isa siyang diyosa sa isang tingin. Sa paglakas pa lang niya ng paniniwala sa kanyang isipan ay biglang nanikip ang kanyang leeg. Bago pa siya makapag-react, naramdaman niyang lumilipad ang buong tao na parang ulap at fog. Lumingon ang paligid, sa sobrang takot ay hindi niya maiwasang mapasigaw sa hangin, ngunit ang kanyang katawan ay lumipad sa hangin ng hindi mapigilan, gumuhit ng isang arko, at nahulog sa malayo. Nais niyang tipunin ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa sa kakilakilabot, ngunit natagpuan na ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay hindi magagamit, na parabang ang buong tao ay selyado. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng hindi namamalayan, at ang kanyang katawan ay nabaluktot. Sa sandaling ito, tila may kung anong puwersang umaalalay sa kanya. Bumagsak ang katawan habang umiikot, at bahagyang nanginginig ang kanyang mga paa. Tila naabot niya ang lupa, at hindi niya namamalayan na lumiit ang kanyang katawan. Ngunit hindi dumating ang haka-haka na pagkabigla. Ang tanging nakita niya ay ang matigas na lupa. Nanlamig siya, tumayo siya, at naging maayos muli ang daloy ng kapangyarihan ng kaluluwa. Naguguluhan akong tumingin sa aking mga paa, pagkatapos ay tumingin sa aking katawan, at hinawakan ang aking leeg. Parang walang nangyari. Gayunpaman, nang makita niya ng malinaw ang mga tanawin sa kanyang paligid, puno na ng pagkamangha ang kanyang mukha. Nasa tabi pa rin siya ng Tianquan Pond, ngunit sa oras na ito, nasa harap na siya ng gusali ng pagtuturo. Pagtingin sa itaas, sa kabilang panig ng Tianquan Pool na 100 metro ang layo, nandoon pa rin ang babaeng may maningning na mga mata. Sa oras na ito, may isa pang tao sa tabi niya, matangkad at matipuno na parang bundok. Siya yun. Napalunok ng mariin ang binata. Bago siya pumasok sa kolehiyong ito, hindi niya alam kung ano ang takot, ngunit mula nang dumating siya dito, nang makita niya ang taong iyon, alam niyang ang takot ay isa sa mga kinakailangang emosyon. Iyon ang dekano ng akademya, na siyang responsable sa pangangasiwa sa pang-araw-araw na pag-aaral at pagsasanay ng mga mag-aaral. Mula nang maging din siya, halatang tumaas ang estilo ng pag-aaral ng buong akademya sa mas mataas na antas. At ang taong iyon, mayroon ding alamat na halos walang kamatayan. Dapat itong susunod na din. Ito ay isang bagay na kinikilala ng halos lahat sa akademya. Ngunit sa sandaling ito, ang isang iyon ay nakatayo sa tabi ng naunang babae, at nang tumingin ang kanyang tingin, nagkataon na tumingin ang isang iyon. Ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit malalim, na walang nagbabantang tingin, ngunit ang titig sa layo na 100 metro ay nakaramdam siya ng panginginig sa buong paligid. Sino ang babaeng iyon? Sa pagtingin sa Master of Bright Eyes sa kanyang harapan, si Long Yu ay napabuntong hininga sa loob. Noong unang panahon, siya ang kauna-unahang tao na humipo sa kanyang puso, at kahit lahat ay nais na maitugma ang kanyang sarili sa kanya. Ngunit ang mga bagay tulad ng kapalaran ay hindi kailanman nababago ng kalooban ng tao. Sa huli, may sariling destinasyon, at may mahal din siya. Kaya lang hindi alam ng lalaking mahal niya kung paano pahalagahan ang kapalarang ito. Kuya Long Yu, mukhang malakas ka na naman. Gaya ng sinabi niya, itinaas ng amo ni Mengmo ang kanyang kamay at pinisil ang kanyang matibay na braso. Biglang napahiya ang Mar-Angel na din sa akademya, bahagyang itim at pula ang mukha, napaatras siya ng isang hakbang, at saka tumingin sa paligid, Yuner, pansinin mo ang impluensya. Ano ang iyong pagkakakilanlan? Ang Master of Bright Eyes ay ngumiti at sinabi, sa sandaling iyon, gusto ko talagang talikuran ang aking pagkakakilanlan. Mas gusto ko pa rin ang dati kong sarili. Ano ang tungkol sa iyo? Hindi ba? Saglit na natigilan si Long Yu, pagkatapos ay sumimangot, ano ang nangyari? Ang Master ng Bright Eyes ay nanginginig sa kanyang katawan, narito siya. Nandito siya. Agad na naging marangal ang mga mata ni Long Yu, at tila may liwanag sa kanyang mga mata. Well, nandito siya, hindi siya patay. Sa sandaling iluwa ang simpleng 8 salita mula sa Panginoon ng Bright Eye, tumutulo na ang mga luha sa kanyang nakangiting mukha kanina.
Nang malaman niya ang kakilakilabot na balita ng binomba si Shrek, ang buong tao ay nahulog sa isang estado ng pagbagsak. Gaano man siya kadesmaya sa pag-alis sa simula, ang figurang iyon ay hindi nakalimutan sa kanyang puso. Mahirap magkagusto sa isang tao, pero mas mahirap kalimutan ang taong gusto mo. Lalo na nang malaman niyang maaaring wala ng buhay ang tao, ang sakit ay parang nakakadurog sa puso, araw-araw siyang pinapahirapan. Bilang isang imperial na prinsesa, naabot na niya ang edad para talakayin ang kasal, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang kalooban na gawin iyon. Ang pagpapalayaw ng ama ng emperador ay nagbigay daan sa kanya upang makakuha ng higit na kalayaan. Sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang mga kapatid na lalaki at ama ng emperador, pagkatapos ng lahat, hindi siya nagpakasal sa pamamagitan ng utos tulad ng mga prinsesa noong nakaraan. Gayunpaman, kahit na ganoon, masakit pa rin ang kanyang puso. Kadalasan, isinara niya ang sarili sa silid upang magsanay, at sa proseso lamang ng paglinang maaari niyang pansamantalang makalimutan ang taong iyon. Pero hindi niya akalain na dadating sa ganitong sitwasyon ang taong iyon. Nang siya ay pupunta sa tangsek upang makipagpalitan ng isang tangsek na nakatagong pamamaraan ng armas, bigla niyang nakita ang mga tao na nagmamaneho papunta sa punong tanggapan at bumati ng may pinakamataas na pamantayan. Kung nakikita lang niya itong mag-isa, iisipin pa niyang nasisilaw siya, pero hindi lang siya, pati na rin ang mga kaibigan niya. Xi Fu, Le Zhenggayu, Xu Xiaoyan, Xu Lizi, Ye Xinglan, Yuan Yahui, dumating silang lahat, marami silang dumating. Sa sandaling iyon, ang kanyang kalooban ay nawala, at ang buong tao ay nahulog sa matinding contradiction. Sundin sila ng tahimik na parang Walking Dead. Dahil sa kanyang espesyal na katayuan, mayroon siyang mga espesyal na pahintulot sa larangan ng martial arts, kaya nakita niya ang laban. Naging iba na siya sa dati. Ang kanyang hitsura ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang ugali ay naging sobra. Noong nakaraan, siya ay maamo at maaraw, at siya ay isang masipag na binata. Ngunit ang pagkakita sa kanya sa pagkakataong ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na makita ang damdamin ng kanyang ama. Masyadong nagbago ang kanyang aura, kahit na humaharap sa isang makapangyarihang pag-iral tulad ng Smiling Dawluo, siya ay kalmado pa rin bilang isang bundok. Kung dati ay sapat na ang pag-akit niya sa kanya at nag-iiwan ng malalim na impresyon sa kanyang isipan, kung gayon ay inaakit na niya ang atensyon nito sa ibang anyo at naaantig ang kanyang puso. Sa ganitong paboritong bagay, paano ito magagawa ng mga naunang kabataan? Sino ang gumawa sa kanya ng pinakamahusay na pag-iral sa kanyang mga kapantay? Gayunpaman, ang pagkagusto sa gayong tao ay tila nakatadhana rin na maging pinakamasakit niyang bagay. Buti na lang at sa tabi niya this time, hindi ko siya nakitang dumating. Baka hindi na sila magkasama. Naunawaan ni Dai Yuner iyon para sa kanyang sarili, marahil ito lang ang pagkakataon. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Long Yu sa malalim na boses. Huminga ng malalim si Dai Yuner, na parang nagbigay siya ng matinding lakas ng loob, at sinabi kay Long Yu, gusto kong hilingin sa iyo na bigyan mo ako ng pabor, Brother Long Yu, ikaw lang ang makakatulong sa akin sa bagay na ito. Okay. Simple at diretso pa rin ang sagot ni Long Yu. Hindi mo ba itatanong kung ano ang problema? Ang bagay na ito ay maaaring lumabag sa iyong mga prinsipyo. Bahagyang nakagat ni Dai Yuner ang mapupulang labi. Umiling si Long Yu, kailan kita tinanggihan? Hindi noon, at hinding-hindi na. Ikaw ang palaging magiging munting espiritong hari sa puso ko at kapatid ko. Muling bumagsak ang mga luhang kanina lang tumigil, lumabo ang kanyang paningin, at bumulusok si Dai Yuner sa mga braso ni Long Yu, Brother Long Yu, salamat. Palihim na bamantong hininga si Long Yu, walang magawang umiling, at yamakap. Hindi niya alam kung paano siya mapaparusahan pagkabalik niya. Nang malaman kong lalabas ako para makita si Yuner, sumunod din ang miyembro ng pamilya, na nanonood mula sa di kalayuan. Ate, sinaktan mo ako. Pangalawang kapatid, anong ginagawa mo? Ang boses ng paglukso ay nagmula sa Soul Communicator. Hindi napigilan ni Dai Yian na magpakita ng ngiti sa kanyang mukha, ikaw, kailan ka pa magiging lalaki? Hihingal pa. Haha, kung hindi naman, ako kaya. Ako ang Pistokyo sa aming 8 hari sa langit. Nandito na ang Shrek 7 Devils, hindi mo ba alam? Ano ang sasabihin mo sa pagkakataong ito? Ilang taon na tayong nagsasanay, at nagtitimpi na tayo. Jean, hindi ko na sila pakakawalan sa pagkakataong ito. Pero hindi pa rin sila makapaniwalang muli. Makipag-ugnayan sa boss sa lalong madaling panahon, at gumawa tayo ng appointment ng direkta. Mabilis na sabi ni Teng Teng. Sa kabutihang palad, ang tunog ay hindi mag-iiwan ng isang after image, kung hindi, ito ay mas naaayon sa kanyang pangalan bilang hari ng anino. Bakit hindi mo tawagan ang boss mo? Nakangiting sabi ni Dai Yian. Ako, kalimutan mo na to. Sanay na siyang din ng education ngayon, at sanay na siya kapag may nakakasalamuhang tao, and I am no exception. Ayokong magkagulo. Ikaw lang, hindi siya papagalitan. Sinabi ni Dai Yian, okay, sasabihin ko sa kanya. Gayunpaman, huwag kang masyadong kumpiyansa. Nag-improve kami nitong mga taon. Hindi ba? Hindi nawawala ang iyong ilong sa oras na iyon. Ngumiti si Teng Teng, mukhang hindi ako ang pinakamahalaga sa kahihinatnan, dapat ikaw.
Saglit na natigilan si Dai Yian. Bilang ika-4 na prinsipe ng imperyo, at maging ang kasalukuyang prinsipe, ang kabiguan sa nakaraan ay palaging may malaking epekto sa kanya. Kahit na ito ang kasalukuyang sitwasyon, hindi nito hinayaang ibagsak ang kanyang paglilinang, marahil ito ay dahil sa pagkabigo noong una. Minsan, ang kabiguan ay ang pinakamahusay na motibasyon. Halimbawa, pinupuri siya ng daan-daang opisyal ng sibil at militar, at siya pa nga ang kinikilala bilang monarko na magiging pinakamakapangyarihang individual sa halos 1,000 taon sa hinaharap. Ang pagkakataong ito ay talagang hindi maaaring pabayaan. Papunta na ako para makilala si Tang Wulan. Mahinang sabi ni Dai Yian. Hindi mo na mapigilan. Nagulat na sinabi ni Teng Teng, kung gayon bakit hindi mo ako tawagan, ito ay masyadong kawili-wili. Ano ang gusto mong gawin? Nakilala ko siya sa pagkakataong ito sa ngalan ng imperyo. Sa pagkakataong ito si Tang Wulan ay hindi na kasing simple ng Shrek 7 Devils. Nandito siya sa ngalan ng Tang Sect. Bilang pinuno ng Tang Sect. Pang-sect master ng Tang Sect. Malinaw na hindi nakuha ni Teng Teng ang balita mula kay Lin San na nakipag-ugnayan sa kanya kanina, at agad na pinigilan. Okay, huwag na nating pag-usapan, nakarating na ako sa Tang Sect. Nang ibaba niya ang Soul Guide Communication, huminto na ang sasakyan sa harap ng main entrance ng Tangmen. Maliban sa sariling sasakyan ni Tangmen, kahit na ang mga maharlikang sasakyan ay hindi maaaring magmaneho papunta sa punong tanggapan ng Tangmen. Kinailangan niyang maglakad sa likod ng kalsada. Si Dai Yian ay miyembro din ng Tang Sect sa kanyang mga unang taon, at pagkatapos lamang na magtagumpay bilang prinsipe ay kailangan niyang umalis sa Tang Sect ayon sa mga patakaran. Ngunit para dito, mayroon siyang malalim na damdamin. Ang antas ng pagiging malapit sa Tang Sect ay mas mataas din kaysa sa ibang mga prinsipe. Maraming opisyal ng sibil at militar ang naniniwala na ang dahilan kung bakit nagawang manahin ng ika-4 na prinsipe ang posisyon ng prinsipe ay higit sa lahat ay dahil sa suporta ng Tang Sect. Sa katunayan, syempre ito ay pareho. Bagamat lihim ang suporta ng Tang Sect, ito ay may mahalagang papel. Ang pinakamalaking kaugnayan ni Dai Yian para sa Tang Sect ay dahil ang Tang Sect ay hindi kailanman nasangkot sa politika at nagtataguyod ng kapayapaan. Ang ganitong mapayapang panukala ay natural na hindi masyadong malamig para sa mga hegemon ng mainland tulad ng Daoluo Federation, ngunit para sa medyo mahina na Starluo Empire, ito ay lubhang kailangan. Ito rin ang dahilan kung bakit mas mataas ang katayuan ng Tang Sect kaysa sa Spirit Spreading Tower, hindi mahalaga sa Daoling Empire o sa Starluo Empire. Pagkatapos ng lahat, ang sekta ay isang sekta. Anuman ang sekta ay Chuanling Pagoda, Tang Sect, o Ontology Sect, sa katunayan, ito ay maimpluwensyahan pa rin ng politika, at ang feedback ng mga impluwensyang ito ay natural na haantong sa kaunlaran ng sekta. Binati na ni Tang Sect ang 4th Prince, at nang pumasok siya sa main entrance ng Tang Sect headquarters, may naghihintay na doon. Nakangiting nakatayo sa gitna sina Daoluo Hujia at Tang Wulan, na isang kinakailangang etiquette. Mayroon ding ilang miyembro ng hari na dumating kasama si Dai Yian. Nakita ni Dai Yian si Tang Wulan na nakatayo sa gitna sa isang sulyap. Katulad noong una siyang nakita ni Dai Yuner sa pagkakataong ito, ang unang naramdaman ni Dai Yian ay nagbago si Tang Wulan. Ang kanyang pag-uugali ay mas condensed kaysa sa dati, at ang kanyang pagiging bata ay ganap na nawala. Mukha siyang ordinaryong tao, pero may aura siya na hindi taglay ng mga ordinaryong tao. Nakatayo pa lang, natural na itong naging sentro ng atensyon ng mga manunood. Nakatingin siya kay Tang Wulan, at si Tang Wulan ay nakatingin din sa kanya. Mukhang malaki ang pinagbago ni Dai Yian. Pagkatapos maging prinsipe, lalo siyang naging maharlika. Ang hugis ay naging mas malakas kaysa sa dati, ang kakanyahan ay pinigilan, at ang pangalan ng hari ng tigre ay tila mas karapat-dapat. Magkita ulit. Ngumiti si Tang Wulan at nanalo. Inabot ni Dai Yian at nakipagkamay. Wala sa kanila ang ideya na timbangin ang lakas ng isa't isa sa pamamagitan ng pakikipagkamay noong sila ay nagbibinate pa. Maghihiwalay ang magkabilang kamay sa pagpindot, sa simpleng pagdikit. Nagulat si Dai Yian nang makitang hindi niya makita si Tang Wulan. Iba talaga ang lalaking ito. Sa edad, si Tang Wulan ay mas bata sa kanila, si Dai Yuner lamang ang halos kasing edad niya. Pagkalipas ng ilang taon, iba na talaga ang kasalukuyang Shrek 7 monsters. Dati silang mga kalaban, ngunit ngayon ay kinakatawan nila ang iba't ibang puwersa. Sa muli nilang pagkikita, lahat sila ay nakakaramdam ng kalungkutan. Ang mga pagbabago sa buhay ay walang iba kundi ang pareho. His Royal Highness, pakiusap. Nakangiting binasag ni Daoluo ang bahagyang kondensasyon na kapaligiran at gumawa ng pakiusap. Magalang si Mian Saya. Si Dai Yian ay medyo magalang kay Smilang Daoluo. Sa katunayan, tulad ni Long Yu na may mabait na guro, si Smilang Daoluo, bilang representante na pinuno ng palasyo ng pagsamba, ay madalas na nagbibigay sa kanya ng payo. Maaaring ituring na kalahati ng kanyang guro. Dahil mismo sa relasyong ito kaya naging malapit si Dai Yian sa Tang Sect mula pagkabata at naging miyembro ng Tang Sect. Siya ay may napakagandang relasyon kay Smilang Daoluo, ngunit karamihan sa mga tao sa labas ng mundo ay hindi alam ito. Sa pangunguna ni Smilang Daoluo, pumunta ang lahat sa meeting room.
Si Tang Wulan at ang Shrek Seven Devils ay nakaupo sa isang tabi, at si Dai Yian at ang mga casual na opisyal ay nakaupo sa kabilang panig. Pagkatapos ng simpleng courtesy, napatulala si Dai Yian, hindi ko akalain na magkikita pa tayo sa ganoong okasyon. Sa totoo lang, mas gugustuhin kong makilala ka sa entablado. Kung ganoon, siguro, may pagkakataon na mapahiya ako. Pagkasabi nito ay hindi niya napigil ang matawa. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, pwede kang makipagkompetensya anumang oras. Nami-miss ko rin ang panahon na magkasama tayong sumali sa kompetisyon sa kontinente ng Xingluo. Noong panahong iyon, bata pa tayo. Biglang tumawa si Dai Yian, napakabata mo rin ngayon. Hindi inaasahan na ikaw, bata, ay naging master ng Tang sect. Sa mga salitang ito, ang ilang talas ay ipinahiwatig. Walang pakialam na ngumiti si Tang Wulan, salamat sa pagmamahal ng mga nakatatanda sa Tang sect, makakarating lang ako sa kasalukuyan. Sana lang ay makapagbigay pa ako ng higit pa sa Tang sect. Your Royal Highness, hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Xingluo tungkol sa pagtutulungang ito. Sinabi ni Dai Yian, para sa mga partikular na konsultasyon, maghintay hanggang sa makita mo ang iyong ama bukas. Ngayon ay narito ako para makipag-ugnayan sa relasyon. Bahagyang itinaas ni Tang Wulan ang kanyang mga kilay, kaya tila ang Star Luo Empire ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa digmaang ito. Mahinahong ngumiti si Dai Yian, sa tingin mo, gaano ba tayo dapat mag-alala? Sinabi ni Tang Wulan, naiintindihan ko, kung ganoon, kailangan ko pa bang makilala ang iyong kamahalan? Saglit na natigilan si Dai Yian. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Tang Wulan. Noong una ay umaasa lamang siyang supilan siya ng kaunti upang hindi siya mag-okupo ng napakataas na posisyon sa mga negosasyon bukas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, talagang tatanggi si Tang Wulan na makipag-ayos. Mukhang iba ka na sa dati. Matapos magbago ang mukha ni Dai Yian, mabilis siyang nakabawi. Sinabi ni Tang Wulan, sa katunayan, walang pagkakaiba. Sa pagkakataong ito, nag-aalala lang kami kung kaya bang labanan ng Xingluo Empire ang Union Army. Ngayon dahil sinabi ng kanyang Royal Highness na kaya nitong lumaban, kung gayon hindi kami nababahala. Kailangan namin ito. Kaming Tang sect at ang Star Luo Empire ay nagtutulungan sa loob ng maraming taon, at mayroon kaming malalim na damdamin. Hanggat maaari naming matiyak na ang Star Luo Empire ay hindi mag-aalala, wala kaming higit na maaapektuhan ng digmaan at wala nang higit na pag-aalala ang Star Luo Empire. Hindi mo kailangang sakupin ang kamahalan ng iyong kamahalan. Sinabi ni Dai Yian, sabi ko nagbago ka na, pero hindi mo pa rin inaamin. Dati hindi ka masyadong agresibo. Umiling si Tang Wulan, nagkamali ka. Nag-aalala lang ako. Ang ikinababahala ay hindi lamang ang lakas ng Star Luo Empire, kundi pati na rin ang iyong kasalukuyang ugali. Bakit hindi, Your Royal Highness, hayaan mo akong magpakita sa iyo ng isang bagay. Pagkatapos ay gagawin natin itong muli. Magpatuloy sa pag-uusap. Dahil dyan, tumayo si Tang Wulan, at tila napakabastos niyang gawin iyon. Tumayo si Dai Yian at sinabing, so, sa tingin mo ba nag-aaksaya tayo ng oras? Oo. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Tang Wulan. Siguro, in terms of military affairs, iniisip mo na nahanda ka ng husto. Kung ganito ang kaso, pagkatapos basahin ang gusto kong ipakita sa iyo, magpatuloy tayo sa pag-uusap. Pagkatapos magsalita ay lumabas na siya ng pinto ng conference room. Nakangiting hindi nagsasalita si Dao Luo sa buong oras. Dahil nagawa ni Tang Wulan ng maayos ang mga bagay-bagay sa Daoling Empire, naniwala siya na magkakaroon din ng final plan si Tang Wulan kapag hinarap niya ang mga negosasyon sa Star Luo Empire. Nagkakilala sina Dai Yian at Tang Wulan, at ito rin ang layunin ni Dai Yian na ipinadala ni Dai Tianling. Hindi inaasahan ni Dai Yian o ni Smiling Dao Luo na haharapin ni Tang Wulan ang negosasyong ito nang may matigas na saloobin. Alam mo, ang Tang sect ay isang sekta, ngunit si Dai Yian ang kumakatawan sa buong imperyo. Kung ang ganitong paraan ng negosasyon ay angkop ay depende sa kung ang mga susunod na ipinakita ni Tang Wulan kay Dai Yian ay sapat na epektibo. Sa proseso ng pagsunod kay Tang Wulan sa larangan ng martial arts, hindi umimik si Dai Yian sa kanya. Hindi rin masyadong maganda ang mood niya sa mga oras na ito, at masasabi pang galit. Kahit na ikaw ang 7 Shrek Monsters, ikaw ang Tang Sect Master. Ako rin ang prinsipe ng Star Luo Empire, at malapit pa rin ako sa Tang Sect. Bahagyang pinigilan, ito ay isang hindi maiiwasang sitwasyon sa proseso ng negosasyon. Direktang ibinaling ni Tang Wulan ang kanyang mukha, at nagbanta na hindi na muling makikipag-ayos. Kahit na nakompromiso si Xingluo sa huli, ang ganitong paraan ng negosasyon ay magiging sama ng loob sa puso ni Dai Yian. May mga tao na dito sa martial arts field. Upang maging tumpak, ito ay isang itim na mecha na tahimik na nakatayo doon. Tiningnan ni Dai Yian ang mecha na ito na may taas na 8 metro na may malaking baril sa likod nito, at tinanong si Tang Wulan, ito ba ang ipinakita mo sa akin? Tumanggo si Tang Wulan at kumaway sa itim na mecha. Pagkatapos ay tinanggal ng mecha ang baril sa likod nito, at sa sandaling tinanggal nito ang baril, isang malakas na lalaki mula sa Royal Consecration Hall ang agad na tumayo sa harap ni Dai Yian. Ikanaway ni Dai Yian ang kanyang kamay, hindi. Tang sect ito.
Sinulyapan siya ni Tang Wulan na may kaunting pagpapahalaga, maghanda. Mula sa kabilang bahagi ng martial arts field, isang grupo ng mga tao ang dumagsa. Mabilis silang nagtulak ng kung ano. Una, isang malaking metal na bola ang inilagay sa kabilang panig ng martial arts field, at pagkatapos ay isang heavy metal plate. Isang buong 10 patong ng metal plate ang itinulak para ilagay sa ibabaw ng bawat isa mga 30 metro ang layo mula sa itim na mecha. Nakita na ni Dai Yian na dapat itong pagsubok ng sandata. Ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan si Tang Wulan, ang mukha ni Tang Wulan ay walang ekspresyon sa oras na ito, ngunit ang kanyang mukha ay mukhang medyo solemn na. Hindi nagtagal, inilagay ang mga taong iyon, at ang pinunong si Jiang Wuyu ay gumawa ng kilos kay Tang Wulan. Tumango si Tang Wulan sa kanya, pagkatapos ay nagsabi, buksan ang protection na takip ng platform ng kompetisyon. Ang liwanag na dilaw na liwanag ay tumaas, at ang protection na takip ay lumitaw, at ang malambot na liwanag ay bumalot sa plataporma ng kompetisyon. Ang unang metal na bola na halos 3 metro ang lapad ay inilagay sa labas ng protection na takip. Sinabi ni Tang Wulan kay Dai Yian sa tabi niya, His Royal Highness, maaari mong ipasuri ang mga alloy plate na ito, gayon din ang istruktura ng mga alloy ball sa di kalayuan. Ang bawat layer ng mga alloy plate na ito ay katumbas ng proteksyon na kapangyarihan ng isang yellow mecha. Magkasama, ito ay halos maihahambing sa ordinaryong black level mechas. Kasabay ng pagwagayway ng kamay ni Dai Yian, may agad na umakyat para tingnan ito. Hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, ano ang ipapakita mo sa akin? Subukan ang mga sandata. Kahit na ito ay proteksyon ng black level mechas, ang malalakas na tumatagos na soul-guided artillery cannons ay hindi malaking bagay. Sinabi ni Tang Wulan, nananatiling ligtas ang kanyang kamahalan, huwag mag-alala, malalaman mo pagkatapos mong basahin ito. Hindi nagtagal, bumalik ang maharlikang pamilya at tumango kay Dai Yian, na nagpapahiwatig na hindi pinalaki ni Tang Wulan ang epekto ng mga halwang ito. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay sa black level mecha, maghanda. Ang itim na antas na mecha ay gumawa ng isang malaking hakbang, at ang mabigat na mecha ay lumakad sa lupa, na gumawa ng isang malakas na tunog. Ang malaking baril sa kanyang kamay ay itinaas at itinulak sa harap na metal plate, habang bahagyang inaayos ang isang bagay. Om! Isang bahagyang ugong ang tumunog mula sa malaking baril, damaloy ang madilim na asol na liwanag at anino, at ang black level na mecha ay gumawa ng kilos patungo kay Tang Wulan. Ikanaway ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay, at agad na pinili ng itim na mecha na ilunsad. Bahagyang umuga ang malaking baril, at tila may asol na liwanag na kumikislap sa hangin. Ang buong proseso ay napakabilis na ang karamihan sa mga tao ay hindi malinaw na nakikita, at ang paglulunsad ay tapos na. Nang walang dagandong ng karamihan sa soul guidance cannons, ang lahat ay tila nakarinig lamang ng isang ugong, at pagkatapos ay nalaman nilang ang metal plate na hawak ng malaking bar aisles ay hindi nagbago. Saglit na natigilan si Dai Yian. Ang mga Palace Soul Master at Mecha Master na nakatayo sa tabi niya ay nagulat noong una, ngunit hindi nagtagal ay naging kakaiba ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha. Ang Royal Highness ay same time na tumawag para lang makita ang ganoong bagay. Wala talagang epekto. Ito ba ay isang pagkakamali? Nilingaw ni Dai Yian ang kanyang ulo upang tingnan si Tang Wulan. Hindi niya sinasadyang kutsain siya, dahil alam niyang imposible ang katayuan ni Tang Wulan ng walang target. Gayunpaman, mukhang medyo malaki ang pagkakamaling ito. Umiling si Tang Wulan at itinaas ang daliri sa malayo. Naalala ng lahat na ang isang metal na bola ay itinulak noon, ngunit ang metal na bola ay nasa malayo at wala sa proteksyon na takip ng playing table. Hindi rin nila malay na naniniwala na ang metal na bola na ito ay hindi katulad ng Tang Wulan. Ang ipinakita sa kanila ng eksperimento ay walang kaugnayan. May nakaharang na ilaw ng kalasag, at hindi ko pa ito masyadong nakikita ng malinaw. Sa oras na ito, nang natapos ang paglulunsad, ang kalasag ay naitago na. Nakita ng lahat ang metal na bola sa di kalayuan. Ang mga ekspresyon sa lahat ng mga Panginoon ng kaluluwa ng palasyo na may kulay ng panunuya ay nakita ang hitsura ng bowl ang metal ay hindi maiwasang mag-freeze. Isa-isang parang nakakita ng multo. Ang 3 metrong diametro na bowl ang metal ay nasa gitna. Hindi ko alam kung kailan nadagdagan ng malaking butas. 2 metro ang layo nito. Ang kakaiba ay walang pagbabago sa dingding na hindi kalayuan sa likod ng metal na bola. Ang buong metal ball ay nagbago. Tila ito mismo ang nagtunaw ng puso. Biglang nanlamig ang mga mata ni Dai Yian, ngunit hindi niya pa rin maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Nilingan niya ang kanyang ulo at tinanong si Tang Wulan. Hindi naintindihan. Tiningnan siya ni Tang Wulan ng mahinahon. Sinabi ni Dai Yian, hindi ko ito naintindihan. Okay. Dapat sumunod ka sa mecha sa tabi mo. Bakit hindi mo hilingin sa isang mecha na ilabas ang mecha? Subukan natin ulit. Sabi ni Tang Wulan sa malalim na boses. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kamay ni Dai Yian, isang nasa tabi niyang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang agad na nagtaas ng kanyang braso, isang halo na kumikislap sa kanyang pulso, isang sinag ng liwanag na bumaril patungo sa lupa sa kanyang harapan, ang liwanag ay mabilis na lumawak, at isang itim na mecha ay lumitaw mula sa manipis na hangin. Kailangan mo ba ng kooperasyon ko? Tumingin ang mekaniko kay Tang Wulan.
Hindi lang naintindihan ni Dai Yian, wala ni isa sa kanila ang nakaintindi, at hindi nila naiintindihan kung anong gamot ang ibinebenta ni Tang Wulan sa lang na ito. Sinabi ni Tang Wulan, hindi mo kailangang sumakay sa mecha. Maaari kang pumili ng anumang sa tingin mo ay mahirap at ilagay ito sa sabungan ng mecha, at pagkatapos ay i-on ang automatikong sistema ng proteksyon ng mecha upang bitawan ang proteksyon na takip. Ang dibisyon ng mecha ay nag-alinlangan at nagsabi, masasaktan ba nito ang aking mecha? Para sa anumang high-level na dibisyon ng mecha, ang mecha ang kanilang pangalawang buhay. Hindi nila gusto ang kanilang sariling mecha. Mayroong anumang pinsala sa A. Umiling si Tang Wulan, hindi. Kung may pinsala, babayaran kita ng dobleng kabayaran. Ang dibisyon ng mecha ay wala na sa hukay, ngunit tumalon, ini-mount ang kanyang black level na mecha, naglagay ng isang piraso ng bihirang metal dito, at pagkatapos ay binuksan ang automatikong proteksyon. Sa antas ng black level na mecha, ang ilang simpleng function ay mabubuksan na sa pamamagitan ng mga remote control device, gaya ng mga protective cover, o pagbubukas ng cockpit. Isang transparent at bahagyang baluktot na kalasag ang inilabas mula sa black class na mecha, at napuno ng kasiyahan ang mukha ng guro ng mecha. Ang anumang mecha ng Mecha Division ay espesyal na sinanay ng kanyang sarili, at ang Mecha Division na ito ay lubos na kumpiyansa sa proteksyon ng kanyang black level na mecha. Suot ang baluti na ito, kahit na ang kanyang kalaban ay titled Daoluo, kumpiyansa siyang lalaban. Si Tang Wulan ay gumawa ng kilos sa kanyang itim na mecha sa di kalayuan. Sa pagkakataong ito, mabilis na kumilos ang mecha nang walang masyadong pagsasaayos. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, isang asul na liwanag ang bumungad sa malaking baril na nasa kanyang kamay. Kung ikukumpara sa naunang liwanag, sa pagkakataong ito ay halatang mas mahina ito. Mas gamaan na rin ang hagong na tunog. Ang black level na mecha sa gilid ng Star Luo Empire ay bahagyang nanginginig, at pagkatapos ay bumalik sa normal, at walang pagbabago sa mecha protective cover. Nang makitang ibinaba muli ng itim na mecha ng Tang Sect ang baril sa kanyang kamay, ang mecha master ng Star Luo Empire ay hindi napigil ang tumalikod at tanungin si Tang Wulan, tapos na. Si Tang Wulan ay gumawa ng pakiusap sa kanya, buksan ang iyong sabungan at tingnan. Medyo malabo ang Star Luo Empire mecha, kaya lumapit siya sa kanyang mecha, inilabas ang protective cover sa pamamagitan ng remote control, at pagkatapos ay binuksan ang sabungan. Sa pagbukas ng sabungan, isang buga ng usok ang kumalat mula sa loob, na may bahagyang sunog na amoy. Napatingin ang lahat, at nawala na ang piraso ng metal na nakalagay sa driver's seat. Hindi lang iyon, pati ang upuan ng driver ay tila natutunaw, na may isang hindi kanais-nais na amoy ng carbonization. Humingi ng paumanhin si Tang Wulan, paumanhin, hindi sapat ang kontrol, at pati ang upuan ng iyong driver ay nasira. Mamaya, kami ng Tang Sect ay magbabayad sa iyo ng dobleng kompensasyon. Kung ang mga tao sa unang eksperimento ay hindi pa ito naiintindihan, kung gayon, sa pagkakataong ito, ang makamulto na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay naging gulat. Ang paunang test props ay ibinigay lahat ng Tang Sect. Anuman ang epekto ng mga ito, maaari pa silang maghinala. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay iba na. Ang mecha ay kabilang sa Star Luo Empire, at ang Mecha Division ay isa ring taong lubos na mapagkakatiwalaan sa palasyo. Pinagmasdan nilang bumukas muli ang lakas ng depensa ng frame guard. Gayunpaman, paano ito naging ganito sa loob ng mecha? Siyempre, ang pinakanabigla ay ang mekaniko mismo. Isang minuto lang ang nakalipas, tinanong niya si Tang Wulan kung gusto niya ng kanyang kooperasyon. Paano kung nakaupo siya sa sabungan ng mecha? Ano ang mangyayari? Natatakot ako na nawala siya tulad ng piraso ng metal at upuan na iyon. Ito ay hindi na mailalarawan na hindi ka panipaniwala, ito ay halos parang magic. Ano ang malaking baril na iyon? Lumingon si Tang Wulan kay Dai Yian nang hindi nagsasalita, nakatingin lang sa kanya na mukhang gulat na gulat sa sandaling ito. Ito ang gusto kong ipakita sa iyo. Bahagyang tumataas at bumaba ang dibdib ni Dai Yian, kahit na paulit-ulit niyang sinabi sa sarili na maging mahinahon, paano siya kalmado sa ganitong sitwasyon. Ang nangyari bago ako ay hindi ka panipaniwala. Ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Ito ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring gawin ng anumang sandata na may gabay na kaluluwa na alam niya. Ang nangyari lang ay nangangahulugan ng maraming bagay. Sa harap ng malalaking baril, walang silbi ang proteksyon ng black level mecha. Gaano man kalupit ang mecha mismo, kung patayin ang panloob na dibisyon ng mecha, kung gayon ito ay isang tumpok lamang ng sirang tanso at bakal. Anong klaseng armas yan? Medyo nahihirapang tanong ni Dai Yian. Sinabi ni Tang Wulan, ito ang isa sa mga bagong sandata ng Federation. Ito ay isang federal na sekreto. Naniniwala ako na kung hindi natin ito dinala, ito ay lilito sa larangan ng digmaan nang alam mong umiiral ito. Ang pangalan nito ay Heavy Ion Ray. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng pag-atake, marahil ay hindi siya magiging mas malakas kaysa sa mga super-powered na soul-guided na baril. Gayunpaman, ang lahat ng pinakamalakas na katangian ng pagpasok nito ay halos ang pinakamahinang katangian ng pagpasok nito. Sa panahon ng proseso ng paglulunsad, kung ito ay isang entity o isang katawan ng enerhiya, syempre,
ang epekto sa entity ay magiging mas mahusay at kapag gusto nitong sumabog, o isang nakatakdang punto ng pagsabog, kaya't hindi nito kailangang sirain ang lahat ng bagay. Ito ay binuo upang harapin ang mga mecha at battle armors. Ang sandata na ito ay na-install na sa Federal Army. At ito ay isa lamang sa mga bagong federal na armas na alam namin. Kamahalan, kung ito ano ang mangyayari kung ang sandata na ito ay lilito sa isang malawakang labanan ng mech team. Ano ang mangyayari? Ang sinumang naruroon ay maaaring magbigay ng sagot sa tanong na ito. Mamamatay ito ng malungkot, at ang Mecha Legion ng Star Luo Empire ay walang laban. Bilang resulta ng kumpletong pagkawala ng kanilang ipinagmamalaki na mga protective shield, ang kanilang Mecha Division ay ginawang fly ash, at pagkatapos ay ang mga mecha ay maaaring makuha ng kalaban na buo at maging samsam ng kalaban. Ang lahat ng mga Mecha Division sa eksena ay hindi maiwasang magmukhang earthy sa sandaling iniisip nila ang mga bagay na ito. Ang mga mukha ng mga Spirit Master ay hindi rin maganda, ang Battle Armor ay may malaking pagtaas sa Spirit Master, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang Battle Armor ay kinakailangang mas malakas kaysa sa mecha. Ang kapangyarihan ng mecha mismo ay hindi gaanong mas masahol kaysa sa Battle Armor, ngunit sa ilalim ng parehong kapangyarihan, ang Battle Armor ay mas maliit at mas tugma sa Spirit Master. Kasabay nito, makokontrol din ng Battle Armor Master ang mecha kung posible ang kakayahan. Sa makatuwid, ang Battle Armor ay palaging nasa itaas ng mecha. Gayunpaman, isang sandata na maaaring gumana sa mga mecha, sino ang maglalakas loob na sabihin na ito ay hindi epektibo sa mga sandata ng labanan? Hindi bababa sa walang sinuman sa silid ang handang subukan ng batas. Sa oras na ito, ang isang mabagyong dagat ay napunta na sa puso ni Dai Yian. Ngayon, nang ahas siyang talunin si Tang Wulan, ang pinakapangunahing dahilan ay dahil ang Star Luo Empire mismo ay may sapat na background. Mayroon silang malaking antas ng tiwala sa sarili sa kanilang sariling puwersa. Siyempre, umaasa silang makakuha ng tulong mula sa Tang Sect, ngunit ayaw nilang magbayad ng labis, lalo na ayaw nilang makakuha ng labis na paghihigpit habang kumukuha ng tulong mula sa Tang Sect. Sa makatuwid, ang layunin ng pagdating ni Dai Yian ngayon ay higit na subukan si Tang Wulan. Ngunit ang resulta ng tukso ay masaksihan ang nakakatakot na eksena sa kanyang harapan. Malakas na Ion Ray. Kahit na ang pangalan ay narinig sa unang pagkakataon, at walang balita na may ganoong armas. Ang puso ni Dai Yian ay medyo nalilito, at ang kanyang orihinal na matatag na pagtitiwala sa kanyang bansa ay hindi namamalayang nayanig. Sinabi ni Tang Wulan sa malalim na boses, nakita ng kanyang kamahalan ang mabigat na sinag ng Ion, kaya dapat niyang maunawaan kung bakit ganoon din ang ugali ko tulad ng dati. Sa pagkakataong ito ay dumating kami ng may lubos na katapatan. Bagamat kaming Tang Sect ay gumawa ng iba't ibang mga gabay sa kaluluwa, ngunit mahal namin ang kapayapaan, dahil ang digmaan ay masusuffocate lamang ang mga tao at hahayaan ang ilang mga kriminal na nagtatago sa kadiliman na magtagumpay. Sa makatuwid, hindi namin nais na ang lahat ay maging ang imperyo o ang imperyo. Namatay sa digmaan. At pagkatapos makita ang kanyang Royal Highness, nalaman ko na ang Star Luo Empire ay walang tunay na pangunawa sa paparating na digmaan. Sa pagkakataong ito ang Federation ay nagsama ng 3 fleets, kasama ang Shanghai God Legion. Ang kabuuang lakas ay maaaring hindi kasing ganda ng Star Luo. Anong bentahe ang nasasakop ng Empire, ngunit sa modernong digmaan, ang bilang ng mga Soul Master ay hindi na ang susi ng Star sa teknolohiya, kung ihahambing sa teknolohiya ang imperyo. Ang Federation, hindi na ito babalik sa kontinenteng ito. Medyo mabigat ang sinabi ni Tang Wulan, kaya lahat ng makapangyarihang tao sa nakapalibot na Star Luo Empire ay nagpakita ng galit. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, kailangan nilang aminin na may kabuluhan ang sinabi ni Tang Wulan. Sa katunayan, alam din ng Star Luo Empire ang agwat sa pagitan nila at ng Soul Guidance Technology ng Daoluo Federation, ngunit ang Soul Guidance Technology ng Star Luo Empire ay umuunlad din sa paglipas ng mga taon. Ilang malalaking instituto ng pananaliksik ang nakamit ang mga natitirang resulta, at ang ilan ay nahuli sa maraming lugar. Ang momentum ng Romanian Federation. Hanggang ngayon, nang makita nila ang hindi pa naririnig na mabigat na Ion Ray na ito na lumitaw sa harap nila, napagtanto nila na mayroon pa ring hindi malulutas na agwat sa pagitan nila at ng iba pa sa mga tuntunin ng teknolohiya ng paggabay ng kaluluwa. Sa maraming pagkakataon, ang mga katotohanan ay palaging ang pinakaayaw tanggapin, ngunit kapag ang mga katotohanan ay nasa harap nila, hindi ito magagawa kung ayaw nilang tanggapin ang mga ito. Hindi mo maaaring patuloy na itago ang iyong mga tainga at nakawin ang mga kampana. Paano ang teknolohiya ng Tang Sect? Maihahambing ba ito sa Daoluo Federation? Tanong ni Dai Yian sa malalim na boses. Umiling si Tang Wulan, kung ikukumpara ang kapangyarihan ng isang sekta sa buong federasyon, ito ay walang pinagkaiba sa isang hanggal na panaginip. Gayunpaman, sa akumulasyon ng 20,000 taon sa Tang Sect, kahit papaano ang Tang Sect ay makakatulong sa Star Luo Empire na mabuhay sa oras na ito. Mga kahirapan, at ang presyo na gusto natin ay hindi malaki. Ang pangunahing punto ay hindi ko magagamit ang nakakasakit na imperyo sa paglulunsad ng mga sandatang ito. Na ang imperyo ay nasuri ito ng Tang Sect ay talagang hindi nalulula sa bagay na ito.
Siyempre naintindihan ni Dai Yian ang sinabi ni Tang Wulan, ngunit kahit na walang wild asking prices, isa pa rin itong astronomical figure. Kasabay nito, ang pagsang-ayon sa mga kondisyon ng Tang sect ay nangangahulugan na siya ay nakatali sa Tang sect, at tiyak na makakasakit ito sa ilang iba pang puwersa. Makukuha kaya ng Tang sect ang mabigat na ion beam na ito? Tanong ni Dai Yian. Umiling si Tang Wulan, walang paraan para makuha ito ng sunod-sunod, at pinag-aralan na rin namin ito. Dahil ang sandata na ito ay masyadong mahalaga para sa Federation, mayroon itong mahigpit na mga hakbang sa pag-encrypt. Anumang pagtatangka na i-disassemble ito ay magiging sanhi ng kusang loob. Nasira at nawasak. Dinala lang namin ang isang ito pagdating namin sa oras na ito, at walang paraan para maibigay ito sa imperyo. Hindi ko alam kung malinaw ba ang prinsipe tungkol sa tagumpay sa Dowling Empire kamakailan lang. Kaming Tang sect ay opisyal na nagdeklara ng digmaan sa Spirit Spreading Pagoda para sa isang simpleng dahilan. Ang Spirit Spreading Pagoda ay talagang nakipagsabuatan sa Holy Spirit Cult Evil Spirit Master. Tama kami. Ang huling kislap ng pag-asa para sa Spirit Spreading Pagoda ay nawala din. Sa kasong ito, syempre narinig ni Dai Yian na ang Star Luo Empire ay palaging nakikipag-ugnayan sa Dowling Empire upang labanan ang Daoluo Federation. Malalaman ng maharlikang pamilya ang tungkol sa pinakabagong balita. Kasabay nito, alam din nila na pinili ng Dowling Empire na makipagtulungan sa Tang sect. Dahil dito, ang Xingluo Empire ay lalong nag-aatubili na pamunuan ni Tang Wulan. Sa palagay ko ay naunawaan ko na ang kahulugan ng Sect Master. Sasabihin ko sa iyong kamahalan ang nakita at narinig ko ngayon, mangyaring gawin ang iyong desisyon. Ang huling resulta ay kailangang pagpasyahan ng aking ama. Hihinto ako dito ngayon at aalis na si Dai Yian. Walang saysay ang manatili. Matapos makita ang kapangyarihan ng mabibigat na linya ng ayon, medyo naiinip na siya at gustong bumalik para pag-usapan ang bagay na ito. Una sa lahat, dapat nating tanungin mula sa Imperial Research Institute kung posible ba talaga ang naturang sandata. Ang isang sandata na maaaring agad na pumatay sa mga black level na dibisyon ng mecha, at kahit na makapangyarihang battle armor divisions, ay halos maaaring baligtarin ang isang digmaan. Ang dahilan kung bakit puno ng kumpiyansa ang Star Luo Empire ay dahil nagtataguyod sila ng puwersa. Sa Star Luo Empire, mayroong isang malaking bilang ng mga Soul Master at Soul Teacher, at sila ay ganap na sinusuportahan at nilinang ng dawas na bansa. Naniniwala sila na sa antas ng malakas, kahit na ang Star Luo Empire ay hindi kasing husay ng Federation, hindi ito magiging mas masahol pa. Ngunit ang malalakas sa Federation ay tiyak na hindi nagkakaisa gaya ng Star Luo Empire. Ang bentahe ng monarkiya ay maraming mga bagay na maaaring ibigay sa mga ministro, na imposible para sa isang federal na bansa na gawin. Natural, mas madaling makuha ang puso ng mga tao. Ipinadala si Dai Yian at ang kanyang partido sa pintuan, habang pinapanood ang kanilang mga sasakyan na umalis, nakangiting binigyan ni Daoluo ng thumbs up si Tang Wulan, nakakamangha talaga ang Master of the Door. Isang sandata ang nagpabago sa mukha ng kanyang Royal Highness. Huwag sabihin. Siya ito, sa katunayan, ito ang unang pagkakataon na kahit ako ay nakakita ng ganitong uri ng sandata. Ang lakas talaga ng mabigat na bagay na ito sa black level. Tumanggo si Tang Wulan, syempre ito ay ganap na totoo. Kung hindi, ang iyong Royal Highness ay tiyak na makikita na mayroong napakaraming court powerhouse na kasama niya. Nakangiting sumimangot si Daoluo, at sinabing, kaya, kahit na makumplito ang ating plano, maaaring hindi mapigilan ng Star Luo Empire ang hukbo ng Federation. Sa sobrang sandata na ito, maaaring piliin ng Federation ang paraan ng labanan. Ito ay magiging mas mayaman, tulad ng paglusot, pagpugot ng ulo, at iba pa. Kung tutusin, anong kapangyarihan ang makakayanan kahit ng sandata na hindi maarang ng black level mecha? Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, bagaman malakas ang mabigat na Ion Ray, mayroon talaga itong ilang mga disbentaha. Halimbawa, ang distansya ng pag-atake nito. Maaari lamang itong maging epektibo sa loob ng 1 kilometro, at kaya nitong harapin ang mga antas ng mecha sa itim na antas. Kailangan itong malapit sa loob ng 500 metro. At ang pinakamahalagang punto ay, umugang ang kanyang labi, at tanging si Smiling Daoluo lang ang nakarinig sa gusto niyang sabihin. Matapos pakinggan ang kanyang paliwanag, biglang yumaman ang ekspresyon sa mukha ni Smiling Daoluo. No wonder. Sect Master, ikaw talaga. Haha, sabi ng mga tao mabait daw akong mukha at maitim ang puso. Sect Master, ano ka? Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, nagpakita lang ako ng ilang katotohanan. Wala sa mga salita ko ang kasinungalingan. Hindi pa ba sapat iyon? Tumaas ang kilay ni Hujia, depende kung paano magdedesisyon ang Emperor bukas. Gayunpaman, ang kamahalan na ito ay hindi ganoon kadaling pakitunguhan. Siya ay may malakas na personalidad, kahit na alam niyang malakas ang kalaban, hindi siya maaaring magkompromiso. Ang paraan ng pakikipag-ayos niya sa prinsipe ngayon ay hindi ito dapat gamitin sa kanya. Bagamat siya ay isang emperador, mayroon pa rin siyang ugali. Tumanggo si Tang Wulan, napakahalaga ng paalala ni Smiling Daoluo. Sa katunayan, nag-aalala rin siya sa kung ano ang mangyayari sa emperador bukas. Pinakamabuting lutisin ito sa lalong madaling panahon.
Kung tutusin, hindi niya alam kung kailan darating ang Federal Army. 4 na buwan na ang nakalipas mula nang umalis sa Federation. Ayon sa naunang balita mula sa Dowling Empire, ang paligid ng Tianhai City Military Port ay ganap na nasa ilalim ng batas militar, at walang sinuman ang nakakakita sa sitwasyon ng hukbong nakatalaga. Ang lahat ng mga federal na satellite at detection device ay hindi pinapayagan na masakop ang lugar ng dagat doon. Malinaw, kahit ang vast Sidaoluo ay hindi mapigilan ang digmaang ito na mangyari, ang lahat ay nangyayari pa rin, ngunit hindi ko alam kung kailan darating ang hukbo ng Federation. Ang sitwasyong ito ay nalalapit, na ginagawang kailangan nilang kumpletuhin ang misyon ng paglalakbay sa mas mabilis na bilis at ayusin ang tugon sa lalong madaling panahon. Posibleng maiwasan ang digmaang ito. Boss, sa tingin mo ba ay gugustuhin ng prinsipe na ito na dalhin muli ang kanilang orihinal na 8 Heavenly Kings sa amin? Kung ganoon nga ang kaso, ito ay magiging mahusay. Ako ay nagtataglay ng sama ng loob. Si XCXC ay nagbigay ng ngiti sa kanyang mukha. Sabi, dahil mas bata sila sa 8 Heavenly Kings, bagamat ang Starluo Empire sa wakas ay nanalo sa kompetisyon noong nakaraang pagkakataon, ang proseso sa pagitan nila ay maaaring ilarawan bilang kakilakilabot. Kung hindi dahil sa huling pagsusumikap ni Tang Wulan at Guyu na ibaling ang alon, natalo sila. May kaugnayan iyon sa kaluwalhatian ng Shrek Academy. Sa paglipas ng panahon, lahat ay dapat na umunlad, ngunit ang Shrek Seven Devils ay nagkaroon ng mas malakas na tiwala sa kanilang sarili. Lalo na ngayon na napakalakas na ng mga kapitan nila. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya at sinabing, nandito tayo para pag-usapan ang tungkol sa mga pambansang gawain. Hindi mo ba pinakawalan ng mga mumunting sama ng loob sa simula? Bukod dito, natalo rin sila. Halos mahuli niya ang buntot ng Fox King na si Sumo. Putulin, kung gusto mong matindaan ang sama ng loob, ang kabilang partido ay dapat na hindi bababa. Gayunpaman, pagkatapos ng napakaraming taon, ngayon ay nakatayo sa posisyon ng Sect Master ng Tang Sect, si Tang Wulan ay matagal nang walang malasakit sa orihinal na mga bagay. Si Long Yu ay dating pinakamahalagang kalaban sa kanyang isipan, at itinuring pa niya ito bilang isang target sa isang pagkakataon. Ngunit ang layunin niya ngayon ay ang dagat ng mga bituin. Sa dulong bahagi ng mabituing kalangitan, naghihintay pa rin ang kanyang biological parents na mahanap sila. Dapat mong maabot ang limitasyon sa antas ng Daoluo sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa isa pang antas maaari mong makuha ang mga coordinate at mahanap ang mga ito. Bagamat nakaligtas ang kanyang mga adoptive parents, pinutol din nila ang lahat ng ugnayan sa pagitan niya at ng kanyang biological parents, ngunit hanggat umaasa siyang mabubuhay, hinding-hindi siya panghihinaan ng loob. Bumukas ang sabungan ng Black Level Mecha, at masayang tumalon si Long Yu mula sa itaas at mabilis na naglakad patungo sa Tang Wulan. Nang matagpuan siya ni Tang Wulan kaninang umaga at hilingin sa kanya na kunin ang Blood Dragon Team para maghanda para sa eksperimentong ito, alam niyang manloloko siya ng mga tao. Mukhang dapat maganda ang epekto. Ngunit ang mabibigat na Ion Ray ay talagang maituturing na isang malaking mamamatay. Kahit na ang taong maaaring naging isang mabangis na hayop ay labis na nagdusa mula dito. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, salamat. Umiling si Long Yuzo, maaari kitang tulungan. Nang marinig ito ng Shrek 6 Monsters, biglang naging kakaiba ang kanilang mga ekspresyon. Si Long Yuzo ay hindi nangangahulugang ang unang babae sa labas ng Guyana na nagkagusto kay Tang Wulan, at malamang na hindi ang huli. Nakakalungkot na si Tang Wulan ay hindi isang maawang tao sa lahat ng dako. Mapapabuntong hininga lang sila para sa babaeng ito sa kanilang mga puso. Lahat, bumalik at magpahinga ng mabuti. Ang makilala ang Emperor ng Starluo Empire bukas ay ang pinakamahalagang bagay din sa ating paglalakbay. Ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay dito. Maging handa. Ang Starluo Empire ay nagtataguyod ng puwersa, at syempre naiintindihan ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng paghahanda ni Tang Wulan. Ngunit pakiramdam ng lahat ay sabik na subukan. Lalo na ang mga taga-Shrek, si Majin Chie, at Airong, na matagal nang nakasakay sa bangka, ay matagal nang naiinip hanggang mamatay. Sect Master, hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang kasalukuyang lakas ng tao at sitwasyon ng ating Tang Sect dito, para makakonekta tayo pagkatapos ng negosasyon. Sa tingin ko ang resulta ng negosasyon ay magiging mas optimistic, at dapat na planuhin ang iba pang bagay. Tumango si Tang Wulan, kung talagang magsisimula ang digmaan, ang Xingluo Empire ang pinakamahalaga. Ang Federation ay unang aatake sa Dowling Empire, at si Xingluo ay magbibigay ng agarang suporta. Kung ito ang unang aatake sa Xingluo, kung gayon ang Xingluo Empire. Kailangang makatiis sa opens iba ng Federal Army, bigyan sila ng sapat na pagpigil, at hindi na sila hahayaang makipaglaban ng maaga hanggat maaari. Panahon, bilang karagdagan sa mga bagay para sa dalawang imperyo, ito rin ay nagdadala ng ilang mapagkukunan sa ating Tang Sect. Magagamit natin ang mga ito kapag kinakailangan. Mas maganda kung may resources na binigay ang headquarters. Sect Master, please. Kinabukasan. Kahit na ito ay isang abalang araw kahapon, si Tang Wulan ay hindi bumalik sa kanyang silid hanggang heteng gabi, ngunit pagkatapos ng isang gabing pahinga, siya ay napuno na muli ng lakas. Matapos maligo at maisuot ang mga simpleng damit na sumisimbolo sa Master ng Tang Sect,
Sa wakas ay dumating na ang pinakamahalagang araw ng biyahe. Naiwan ang Blood Dragon Team. Maliban sa mga tao mula sa Tang Sect ng Star Luo Empire, mayroon lamang si Tang Wulan ng 6 na tao mula sa Shrek 7 Devils pati na rin sina Irung at Sima Jinchi. Gamit si Sima Jinchi, ang Dragon Clan Sword, ang lakas ni Tang Wulan ay maaaring tumaas sa susunod na antas. Ang motorcade ni Tang Men ay nagmaneho palabas ng punong tanggapan. Ang mga pribilehiyo ay walang alinlangan na maliwanag sa sandaling ito. Walang sasakyan sa malalawak na kalsada, at binabantayan sila ng mga dedikadong sundalo sa magkabilang gilid ng mga kalsada. Ang lahat ng sasakyan ng Tang Men ay espesyal. Sumakay sina Tang Wulan at nakangiting Dao Luo Hujia sa pangalawang sasakyan, nakapikit at nagpahinga. Laging may solusyon sa isang problema. Kung mapipigilan man ito ang digmaan mula sa pagdating sa kontinenteng ito at hindi ma-suffocate ang mga nilalang, ngayon ay magiging isang napakahalagang hakbang. Ang palasyo ay binantayan ng husto, at ang mga sasakyan ay huminto nang makarating sila sa tarangkahan ng palasyo, at kailangan nilang maglakad papasok pagkarating dito. Pinangunahan ni Dai Yian ang isang grupo ng mga maharlikang pamilya na naghihintay sa pintuan. Siyempre, ang emperador ng imperyo ay hindi maaaring lumabas ng personal. Pagkatapos ng lahat, si Tang Wulan ay pinuno lamang ng Tang Sect, at mayroon pa ring agwat sa pagitan ng katayuan ng pinuno ng mga dakilang kapangyarihan. Isa na itong napakaranggal na kagandahang loob na batiin mismo ng prinsipe. Nakita ko ulit si Dai Yian isang araw mamaya, hindi ko alam kung bakit. Nang makita siya ni Tang Wulan, nakaramdam siya ng kaunting kakaibang pagtingin sa kanya. Kanyang kamahalan. Tumango si Tang Wulan sa kanya. Ang ngiti sa mukha ni Dai Yian ay naging mayaman, at napakabait niyang sinabi, "Tang Sect Master, please." Ito ay malinaw na nagsiwalat ng medyo kamag-anak na pagbati na medyo hindi komportable kay Tang Wulan. Ito ang unang beses na nakaramdam ako ng closeness mula sa kanya simula nang makilala ko ang prinsipe. Siyempre, ito ay isang magandang simula. Magkatabing naglakad ang dalawa, sumunod naman ang iba sa likuran, pati si Smilang Dao Luo ay sadyang napaatras. Sinabi ni Dai Yian kay Tang Wulan habang naglalakad, "Tang Sect Master, hindi ko alam kung ano ang iyong impresyon sa ating Star Luo Empire." Sinabi ni Tang Wulan, "Napakahusay. Mas binibigyang pansin ng Star Luo Empire ang mga Soul Master at ang paglilinang ng personal na lakas. Hinihikayat nito ang mas maraming Soul Master na magsanay ng gusto, at dito makikita mo ang maraming tradisyonal na kultura na nawala sa Federation. Personal kung gusto ang mga tradisyonal na bagay." Tumango si Dai Yian, "Oo. Kung tutusin, maraming bagay sa Dao Luo Federation ang dumating pagkatapos magbanggaan ang mainland noong taong iyon. Ang Dao Luo Continent ay orihinal na hindi kasing laki ng ngayon, ngunit ito ay dahil lamang sa paglaon, habang ang Dao Luo Star Plate ay gumagalaw, isa pang kontinente ang nabangga at nabuo ang kasalukuyang Dao Luo Continent. Ang kontinenteng nagbanggaan noong panahong iyon ay tinawag na kontinente ng araw at buwan. Ang kontinente ng araw at buwan ay mayaman sa mga mapagkukunan at mas kaunti sa mga tuntunin ng bilang ng mga master ng kaluluwa. Mga revolusyonaryong pagbabago sa larangan. Parehong ang Star Luo Continent at ang kasalukuyang Daoling Continent ay aktwal na mga aborigin ng Dao Luo Continent, at ang kasalukuyang Dao Luo Federation ay nabuo, kabilang ang integrasyon ng Sun Moon Continent, ang mga aboriginal ng Dao Luo Continent at iba pang mga etnikong grupo. Ang Star Luo Empire at ang Daoling Empire ay likas na kagalit sa mga tao sa Sun Moon Continent mula sa isyu ng lahi, kaya naman ang Star Luo Continent sa wakas ay nagsagawa ng isang mahusay na paglipat. Mahigit sa 10,000 taon na ang nakalilipas, ang mga Soul Master ay palaging sinasakop ang pinakapangunahing posisyon sa Dao Luo Continent. Sa mabilis na pag-unlad ng mga gabay sa kaluluwa 10,000 taon na ang nakalilipas, unti-unting sinakop ng mga Soul Master at kahit nakalaunan ang mga Mecha Master sa mainstream. Hindi may kakaila na dahil sa hitsura ng mga Mecha at Soul Guide, maraming ordinaryong tao ang may malakas na kapangyarihang mapanirang, ngunit sa parehong dahilan, ang katayuan ng mga Soul Master ay bumaba ng naaayon. Sa relatibong pagsasalita, ang kabuuang bilang ng mga Soul Master sa Dao Luo Federation ay bumababa. Lalo na ang bilang ng mga high-level Spirit Masters. Ang isang Soul Master ay maaari lamang ituring na isang mataas na antas kung ang kanyang cultivation base ay masira sa Soul Sage Realm, ngunit sa prosesong ito, ang talento at penitensya ay kailangan, at ang proseso ay walang alinlangan na masakit at mahaba. At ang mga mahuhusay na Soul Master na iyon, kung pipiliin nila ang landas ng Soul Master, gumamit ng ilang shortcut na paraan para mapabuti ang kanilang soul power, at pagkatapos ay maging Mecha Master, ang bilis na ito ay magiging mas mabilis. Hindi bababa sa 2 beses na mas mabilis kaysa sa paglinang ng isang mataas na antas na Master ng Espiritu. At ang pagiging epektibo ng labanan ay hindi masyadong magkakaiba. Ang kasalukuyang kalakaran ng Federation ay ang masiglang bumuo ng mga Soul Mentor at magsaliksik sa teknolohiya ng Soul Mentor, umaasa na masakop ang ibang mga planeta sa malayong mabituing kalangitan sa hinaharap at makahanap ng pangalawang tinubuang bayan na angkop para sa kaligtasan ng tao. Ito ang direksyon ng buong Federation. Sa makatuwid, kahit na kontrolado ng Spirit Tower ang mga espiritu, talagang walang pakialam ang Bundestag.
Maraming federal na pag-aaral ang naglalayong kung paano gawing makapangyarihang Panginoon ng kaluluwa ang mga ordinaryong tao. Sa patuloy na pagpapabuti ng teknolohiya ng mecha, nababawasan din ang pangangailangan ng mga Soul Master para sa tulong ng mecha. Maraming mga federal na siyentipiko ang nagpahayag na sa hinaharap, tiyak na papalitan ng agham at teknolohiya ang propesyon ng mga Soul Master. Sa oras na iyon, hindi na kailangang umiral pa ang mga Soul Master. Anyway, ang Soul Beast ay extinct na rin, at ang research sa Soul ay umabot sa bottleneck. Sa sapat na mataas na teknolohiya upang tumulong, bakit gumugol ng maraming oras sa pagsasanay? Ang pananaw na ito ay talagang may tiyak na epekto sa Dowling Empire, dahil ang Dowling Empire mismo ay labis na nagdusa sa mga tuntunin ng Soul Guidance Technology, kaya ngayon ay nagsusumikap itong bumuo ng Soul Guidance Technology, umaasa na ituloy ito. Gayunpaman, ang Star Luo Empire ay higit na sumunod sa tradisyon, at ang ketulusan ng individual na kabayanihan ay lumalim sa mga buto, kahit na ito ay ang direksyon ng pananaliksik ng Soul Guidance Technology, higit sa lahat, ito ay naglalayon sa pagpapabuti ng personal na pagiging epektibo ng labanan. Palagi silang naniniwala na kung ang kapangyarihan ng isang tao ay maaaring maging malakas sa isang tiyak na lawak, ito ay sapat na upang baguhin ang isang digmaan. Marahil ay dahil minsang nasaksihan ng Star Luo Empire ang orihinal na ninuno ng Tang sect na si Tang San na gumagawa ng mga himala sa pakikipaglaban sa Wan Temple, at nang maglaon ng ginamit ng Lingbing Dao Luo Yuhao ang kapangyarihan ng isang tao para itulak pabalik ang nagawa ng kabilang panig ng harapin ang dahilan ng Sun Moon Empire. Ngunit tiyak na dahil dito, nang makita ni Dai Yian ang kapangyarihan ng mabibigat na Ion Ray kahapon, labis siyang naantig. Kung ang teknolohiya ng Federation ay nalampasan ng imperyo sa ganoong antas at may napakasamang epekto sa mga individual na sandata sa labanan, paano magpapatuloy ang digmaan? Ang palasyo ay kahanga-hanga, may mga inukit na dragon at pininturahan na mga gusali. Bagamat ang Xingluo Empire ay pumasok na rin sa modernisasyon ng Soul Guidance Technology, ang mga sundalong nagbabantay sa palasyo sa harap ng palasyo ay nakasuot pa rin ng simpleng baluti. Ito ay isang uri ng paggalang sa tradisyon. Ang pagpunta dito ay parang pagpunta sa Xingluo Empire 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang palasyo sa panahong ito ay walang pinagkaiba sa panahong iyon. Ang pagpasok sa pangunahing bulwagan, ang 40 metrong taas na simboryo, kasama ang malawak na bulwagan, ay nagbibigay sa mga tao ng hindi nakikitang pakiramdam ng pang-aapi. Sa magkabilang panig ng pangunahing bulwagan ay nakatayo ang mga opisyal ng sibil at militar ng Imperyong Xingluo. Mukhang ngayon dapat ang araw ng Xingluo Empire Dachaowei. Ang pagpili ng emperador na makipagkita kay Tang Wulan sa araw na ito ay malinaw na sinadya. At ang mga ito, sinabi na ni Smiley Dao Luo kay Tang Wulan kahapon, at pinaghandaan na niya ito. Pagtingin sa itaas, ang dulo ng pulang carpet sa lupa ay umakyat ng halos 12 hakbang. Ito ay isang malayang pag-iral tulad ng isang maliit na lungsod. May mga bantay at katulong sa magkabilang gilid. Nakaupo sa gitna, may isang taong nakasuot ng gintong balabal na may pattern ng puting tigre sa damit. Ang puting tigre ay simbolo ng bituin na Luo Empire na bansa at ang martial soul ng imperial na pamilya, kaya ang emperador ng imperyo ay palaging iginagalang ang tigre. Sa edad ni Dai Tianling, kasama ang pagiging isang makapangyarihang soul master, wala siyang iniwan na anumang marka sa kanyang mukha sa loob ng 5 o 6 na taon. Bagamat sa huling pagkakataon na nakilala ko si Tang Wulan, nakita ko ito mula sa malayong lugar, kahit na ito ay parangal, hindi niya binigyan ng espesyal na pansin ang emperador. Pero palem na ngayon, pero may kakaiba pa ring pakiramdam. Bumalik ako muli, ngunit may ganap na kakaibang pagkakakilanlan. Noong unang panahon, hindi ko naisip na makipag-ayos sa tulad ng isang imperial na emperador sa pantay na katayuan ngayon sa kanyang 20s. Si Dai Tianling ay mayroon ding upuan sa unang lugar, na siya ring tanging upuan sa independenteng platapormang ito. Nakaupo dito ang isang matandang lalaki na bahagyang nakalaylay ang talukap ng mata, na para bang natutulog. Para dito, walang magandang pakiramdam si Tang Wulan. Ang dean ng Monster Academy na si Extreme Dao Luo, ay walang balak na huminto nang ginamit ni Long Yu ang kanyang malupit na kamay sa simula. Kung hindi dahil sa kanyang kahanga-hangang kakayahan sa pagpapagaling sa sarili, kasama ang napapanahong pagdating ni Teacher Makino, natatakot ako na naroon siya sa oras na iyon. Nagtapat. Hinchi, malinaw na naaalala ni Tang Wulan ang pangalan. Ang pagkakaupo dito ay hindi lamang dahil siya mismo ay isang limit Dao Luo, kundi dahil siya ay isang emperador. Ang kamahalan ng kasalukuyang emperador ay sumunod sa kanya upang mag-aral at magsanay sa mahabang panahon, at siya ay lubos na nirerespeto. Ngunit ang pinakanakatawag ng pansin ni Tang Wulan ay hindi ang emperador, kundi ang isa pang taong nakatayo sa tabi ni Dai Tianling. Isang damit na pangpalasyo, maselang nakadamit, ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay sa likod ng kanyang ulo, naging estilo ng isang babaeng walang asawa. May magagandang birda ng phoenix sa damit ng palasyo. Katulad ng suot ng may-ari. Ang malalaking maningning na mga mata ay nag-iwan ng napakalalim na tunog kay Tang Wulan ng higit sa 1 beses. Nang muli silang magkita, ang kanilang mga mata ay magkaharap, at ang palaging matigas na mga mata ni Tang Wulan ay kumikislap sa unang pagkakataon. Para sa gayong babae, imposibleng wala siyang nararamdaman. At least yung tipong pinahahalagahan mo.
Higit pa rito, minsan siyang naglakbay sa mga karagatan patungo sa Shrek Academy upang hanapin ang kanyang sarili, para lamang makasama ang kanyang sarili, ngunit tumanggi siya. Naawa si Tang Wulan sa kanya. Sa oras na ito, ang tingin ni Dai Yuner ay nagkataon na bumagsak sa kanyang mukha. Ang kanyang tingin ay hindi gumagalaw ng kaunti, ngunit ang ilan ay sabik na komplikado lamang. Sa kanyang mga mata, may sabik na pag-asa, isang mahinang ambon ng tubig, at higit pang mga sama ng loob. Ang huling beses na nagtagpo ang kanyang mga mata, ito ay sa blind date meeting ng Sigod Lake at Shanghai Shenyuan. Lumipas ang oras, at wala na ang Sigod Island, ngunit sa sandaling ito, nagkita silang muli sa bulwagan ng palasyo ng Starluo Empire. Napaka-magical ng buhay. Mabilis na humakbang si Dai Yian pasulong, yumuko at sumaludo, kamahalan, mangyaring halika, Tang Wulan, ang Panginoon ng Tang Sect. Bagamat ang lahat ng nasa labas ay isinagawa alinsunod sa tradisyon, sa katunayan ay maraming pagbabago sa Xingluo Empire. Halimbawa, ang katotohanan na ang mga courtier ay hindi na kailangang yumukod sa emperador ay isa sa mga mahahalagang pagbabago. Isa rin ito sa mga mahalagang dahilan kung bakit mahal na mahal ang linya ni Dai. Dapat mong malaman na ang pamilya Dai ay naging isang malakas na tao tulad ni Lingbing Daoluo, at ang pangalan ni Lingbing Daoluo sa Federation ay palaging Wu Yuhao. Ngunit sa katunayan, sa panig ng Starluo Empire, ang kanyang pangalan ay palaging tinatawag na Dai Yuhao. Siya ay orihinal na kadugo ng imperial na maharlikang pamilya, ngunit nakakalungkot na si Lingbing Daoluo ay hindi orihinal na nagtataglay ng White Tiger martial spirit. Walang ekspresyong tumango si Dai Tianling kay Tang Wulan, ang Tang Sect Master ay nagmula sa malayo upang magtrabaho ng husto. Mangyaring magpahinga. Pagkatapos ng pulong, muli nating pag-uusapan. Salamat, kamahalan. Bahagyang yumuko si Tang Wulan bilang pagbati. Natural na may nagdala ng upuan at hiniling kay Tang Wulan na maupo sa harapan ng mga opisyal ng sibil at militar. Isang hakbang na lang ang layo nito sa mataas na plataporma sa harapan. Nakangiting pinaupo si Daoluo sa kabilang gilid, habang ang iba pang Shrek 7 Devils ay inayos na maupo sa likod ni Tang Wulan. Sinabi ni Dai Tianling, magpatuloy sa pagpupulong ng DPRK. Tungkol naman sa ministry ng digmaan, paano naman ang deployment ng hukbo? Ang sumunod na ministro ay lumabas, bumalik ka sa iyong kamahalan, maayos ang lahat. Ang una, ikatlo, at ikapitong regiment ng imperyo ay naipadala na sa hangganan. Ang magkasanib na pagsasanay ng Ling Ice Fleet at ang White Tiger Fleet ay natapos na rin. Iba't ibang armas ang nasangkapan. Kumpleto na. Bueno, kung may problema sa paglalaan ng mga materyales, ang Ministry of Households ay dapat na makipagtulungan sa isang napapanahong paraan upang matiyak na ang mga frontline na mandirigma ay maaaring matugunan ang mga emerhensya na maaaring mangyari anumang oras sa pinakamahusay na estado. Oo, kamahalan. Tungkol naman sa mga lingkod sibil, ang ikatlong ministro ay lumabas, at ang boses ay dapat na magalang. Ang susunod na dapat harapin ay ang mga isyu sa kabuhayan ng ilang tao. Si Tang Wulan ay nakaupo doon na tahimik na nakikinig. Nadama ng mga ministro ng Starluo Empire na sila ay napakahusay at kaya nilang pangasiwaan ang lahat ng uri ng mga gawain. Bilang imperial na emperador, si Dai Tianling ay higit na isang tungkulin sa paggawa ng desisyon. Ito ang monarkiya. Gayunpaman, ito ay ibang-iba pa rin sa tradisyonal na monarkiya, at ang kapangyarihan ng mga courtier ay malinaw na hindi maliit. Ngunit panatilihin pa rin ang kinakailangang paggalang sa maharlikang pamilya. Ang Starluo Empire ay maaaring mag-adjust sa ganoong antas, hindi nakakagulat na sila ay magiging puno ng kumpiyansa sa digmaang ito. Ito ay pagtitiwala sa kanilang sariling pambansang lakas. Si Tang Wulan ay nakaupo roon ng hindi nakasilip, at hindi na muling tumingin kay Dai Yuner. Walang palpak o hitsura ng pakikinig na mabuti, ang lahat ay tila natural. Si NC, na nakaupo sa mataas na plataporma, ay nagmulat ng kanyang mga mata sa sandaling ito, at ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Tang Wulan na nasa ilalim ng plataporma. Ang kanyang mga mata ay tila maputik, ngunit nang makita niya si Tang Wulan, isang masalimuot na kulay ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa simula ng Starluo Empire Competition, hindi niya napigilan si Long Yu na patayin si Tang Wulan dahil nakita niya ang potensyal ni Tang Wulan noong panahong iyon. Pinatunayan ng mga katotohanan ang kanyang paghatol. Pagkalipas ng ilang taon, nakaupo na siya sa harapang hanay ng bulwagan na ito at dumating bilang master ng Tang Sect. Walang alinlangan na hindi lang siya ang nakakakita ng potensyal ng binata na ito, kundi pati na rin ang mga senior na pinuno ng Tang Sect, at mas nakikita nila ito kaysa sa kanya. Nang malaman ni NC na si Tang Wulan ang naging master ng Tang Sect, nagulat din siya. Yan ang master ng Tang Sect. Ito ay kumakatawan sa unang sekta sa mainland, ang pagkakaroon na maaaring makipaglaban sa Roshong Tianchuan Spirit Pagoda. Gaano man kalaki ang potensyal ni Tang Wulan, siya ay isang binata lamang na nasa edad 20. Kahit na ang kanyang lakas ay nakilala sa isang tiyak na lawak, ang kanyang karanasan at puso ay maaaring makayanan ang gayong panggigipit at pamahalaan ito. Buong Tang Sect ba? Walang magbibigay sa kanya ng mga sagot na ito, ngunit ginawa iyon ng dalawang Hall Master ng Tangmen Daoluo Palace.
Bukod dito, pagkatapos na si Tang Wulan ay naging master ng Tang Sect, direkta niyang kinatawan ng Tang Sect sa mga negosasyon kasama sina Xingluo at Daoling. Walang alinlangan, ito ang pinakamahalagang bagay para sa Tang Sect nitong mga nakaraang taon. Makikita ang tiwala ng senior Tang Sect sa binatang ito. Siyempre hindi niya alam na ang dahilan kung bakit ginawa ni Ruthless Daoluo ang desisyong ito ay dahil nasaksihan niya ang eksena kung saan si Tang Wulan ay pinabura ng eroplano. Sa pinakasimpleng paraan, ang swerte ay nasa panig ni Tang Wulan. At ito ang swerte ng buong planeta. Hindi kalabisan kung ilarawan siya bilang anak ng tadhana. Ang ganoong tao, kung hindi pa rin niya ipinagkatiwala sa kanya ang isang mabigat na responsibilidad, pagkatapos ay kapag nakaligtaan niya ito, pagsisisihan niya ito. Huwag kalimutan, si Tang Wulan ay mayroon ding pagkakakilanlan ng Shrek Academy. Kahit na magkalapit ang Tang Sect at Shrek Academy, hindi sila ang parehong organisasyon. Ang Shrek Academy ay inutusan ni Tang Wulan na maging Pavilion Master ng Sea God Pavilion, at ang Tang Sect ay natural na magkakaroon ng kaukulang posisyon, kung hindi, mula sa isang psikolohikal na antas, si Tang Wulan ay mas tatayo rin sa gilid ng akademya. Muling ipinikit ni NC ang kanyang mga mata, at ngayon, para sa master ng Tang Sect na ito, hindi na bagay ang pagpatay ng 100. Hindi kayang labanan ng imperyo ang buong Tang Sect para sa sarili niyang kapakanan, at nakikita lamang siyang lumaki. Walang alinlangan na ang hinaharap na ito ay tiyak na isang pag-iral sa antas ng limit Daoluo. Sa isang batang extreme Daoluo, ang Tang Sect ay walang pag-aalala sa loob ng 100 taon. Habang nakikipag-usap si Dai Tianling sa mga opisyal ng sibil at militar, binibigyang pansin din niya si Tang Wulan. Nakasuot ng puting damit na Tang Sect, mukha siyang heroic at martial, ngunit walang malakas na aura na nagmumula sa kanyang katawan. Guwapong itsura, tuwid na tindig. Kahit na pareho silang lalaki, hindi maiwasan ni Dai Tianling ang palihim na papuri. Lalo na nang makita siya ni Tang Wulan sa napakalaking eksena, maaari pa rin niyang mapanatili ang isang saloobin na hindi mapagpakumbaba o mapagmataas, na napakabihirang na. Inabot ng buong 2 oras bago matapos ang pulong. Nang ipahayag ni Dai Tianling ang low tide, maraming opisyal ng sibil at militar ang pagod na, ngunit puno pa rin ng lakas ang emperador. Umalis ang mga opisyal ng sibil at militar, bumaba siya mula sa mataas na plataporma, magiliw na sinundan si Dai Tianling, at sinundan ang kanyang mga hakbang. Paumanhin, Tang Sect Master, pinaghintay kita ng matagal. Nawala ang kamahalan sa mukha ni Dai Tianling, at ang ngiti sa kanyang mukha ay mukhang napakaamo. Oo. Ang aming pagdating ang nakaapekto sa oras ng iyong kamahalan. Kakatapos lang ng pagpupulong, dapat bang magpahinga muna ang iyong kamahalan? Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Panatilihin ang kinakailangang pagpapakumbaba, ngunit hindi labis. Sa pagtingin sa maamong kabataan sa kanyang harapan, tumawa si Dai Tianling, bagaman hindi ako bata, iniisip ko pa rin na hindi pa ako sapat. Tara, maupo tayo sa likod na bulwagan. Mukhang maganda ang ugali ng Emperor ng Star Luo Empire, kahit papaano ay hindi siya nagpakita ng anumang pagtanggi kay Tang Wulan. Nakangiting ngumiti si Daoluo at nagsabi, kung sasabihin ng iyong kamahalan na siya ay matanda na, ano ang dapat kong gawin kay kapatid na NC? Bahagyang itinaas ni NC ang kanyang mga talukap at sinulyapan si Smiling Daoluo, hindi ako kaedad mo, huwag mong ikumpara. Sa aktwal na edad, si NC ay 30 taong mas matanda kay Hujia. Tumawa si Hujia, halika, huwag kang umasa sa luma at ibenta ang luma. Baka mas mahaba pa ang buhay mo kaysa sa akin. Medyo nagulat si Tang Wulan sa randomness sa pagitan ni Smiling Daoluo at ng Dean ng Monster Academy. Mukhang dapat maging maayos ang kanilang relasyon. Magiliw na umiling ng walang magawa, to tamad to care about you. Ngumiti si Dai Tianling at nagsabi, naiinggit talaga ako sa pagkakaibigan ng 2 korona. Bilang isang emperador, sa katunayan, ang pinakakulang ko ay ang ganitong uri ng pagkakaibigan. Tang Sect Master, mag-usap tayo mamaya. Si Tang Wulan at ang kanyang partido ay sumunod sa imperial na emperador hanggang sa apps, at ang mga attendant ay naghanda na ng mga pampalamig. Ang apps ay kahanga-hanga at kahanga-hanga, lahat ng uri ng mga kasangkapan ay kahanga-hanga at maluho, na nagbibigay sa mga tao ng marilag na pakiramdam. Si Dai Tianling ang nanguna, si NC ay nakaupo pa rin sa tabi niya, at si Tang Wulan ang nanguna. Umupo si Dai Yian sa tapat niya. Hindi umalis si Dai Yuner, nakatayo pa rin siya sa likod ni Dai Tianling, hindi siya nagsalita kay Tang Wulan mula simula hanggang wakas, ngunit hindi umalis ang kanyang tingin kay Tang Wulan. Ngumiti si Dai Tianling at sinabing, ang Tang Sect Master ay nahihirapan sa paglalakbay na ito. Hindi ako marunong magpahinga. Ito ay isang magalang na pananalita, sinabi ni Tang Wulan, ito ay isang magandang pahinga. Salamat sa iyong pag-aalala. Alam ko ang layunin ng pagbisita ng Tang Sect Master. Nabasa ko na ang lahat ng clause. Sa relatibong pagsasalita, karamihan sa mga ito ay nasa loob ng makatwirang saklaw. Lubos din ang pasasalamat ni Xingluo sa patuloy na suporta ng Tang Sect. Gayunpaman, ang ilang mga termino ay kaduda-dodang. Oh, I wonder if Your Majesty think those terms need to revise. Mahinahong tanong ni Tang Wulan. Bahagyang ngumiti si Dai Tianling, ang mga ito ay talagang hindi masyadong mahalaga.
Hindi ko alam kung ang Tang Sect Master ay may iba pang mga kinakailangan maliban sa mga terminong iyon. Ang puso ni Tang Wulan ay kumikilos, kaming Tang Sect ay umaasa lamang na ang digmaang ito ay hindi mangyayari, upang hindi mabigla. Sa Daoling Empire, nakatagpo kami ng mga tao ng Holy Spirit Cult. Ang digmaan ay pinakakapakipakinabang sa banal na espiritu. Lahat ng pagkamatay at pinsala ay gagamitin nila. Ang Holy Spirit Church ay naging mas aktibo sa paglipas ng mga taon. Marami na silang pinaplano. Ngayon ay matukoy na sila ay nakikipagtulungan sa Spirit Tower, na mas nakakalito, kaya't huwag nating hayaan silang makakuha ng mga benepisyo sa digmaan. Bahagyang kumunat ang noo ni Dai Tianling, ang ibig mong sabihin ay ang mga taong tinuruan ng banal na espiritu ay nakapaloob sa ating imperyo. Tumango si Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan, ito ay hindi maiiwasan. Nagtago sila sa dilim, naghihintay lamang sa pagdating ng digmaan. Para sa kanila, mas trahedya ang digmaan, mas kapaki-pakinabang. Bukod dito, ang kabuuang lakas ng Holy Spirit Church ay magiging mas mahusay kaysa sa atin. Sa palagay ko ay mas malakas pa ito. Nakatagpo ko ang 2 sa 4 na madilim na hari sa antas ng banal na espiritu, na parehong nasa antas ng banal na espiritu. Title Daoluo, at higit sa kanila, mayroong hindi bababa sa 5 mas makapangyarihang cultivation base sa mga Evil Soul Master ngayon. Speaking of the Dark Gorfin, biglang nanlamig ang mga mata ni Tang Wulan. Bahagyang napatabi ang orihinal na mapayapang aura. Bagamat ito ay panandaliang pagbabago lamang, ang kabaitang nakaupo sa tabi ni Dai Tianling ay nagpakita pa rin ng bahagyang pagkagulat. Dati, napakaganda ng pagtatakip ni Tang Wulan, kahit na hindi niya talaga natuklasan na ang tunay na antas ng paglilinang ni Tang Wulan ay. Ngunit sa sandaling iyon, malinaw niyang naramdaman na si Tang Wulan ay mayroon ng espiritual na kaharian sa kanya. Ang pagtuklas na ito ay hindi maaaring makatulong ngunit hindi makapaniwala. Ito ay ilang maikling taon lamang. Ano ang antas ng kanyang espiritual na paglilinang sa huling beses na pumunta siya sa Xingluo? Lingyuan Realm o ano? Bakit hindi siya nakita sa loob lamang ng ilang taon, at nasira na siya sa ganoong lawak? Maging si Smilang Daoluo Hujia ay nasa maagang yugto pa rin ng espiritual na kaharian, at hindi pa niya matagumpay na nakondense ang espiritual na kaharian. May mga adventures kaya itong binatang ito. Nalaman niyang kailangan niyang suriing muli ang master ng Tang Sect. Maaari siyang umupo dito, hindi lamang dahil sa kanyang talento, kahit na ang kanyang lakas ay dapat na umabot sa isang tiyak na antas. Kauto ng Espiritu Santo. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ni Dai Tianling ang pangalang ito, ngunit para sa Starluo Empire, medyo hindi pamilyar ang Holy Spirit Cult. Dahil ang banal na espiritu ay walang ginawa sa Xingluo Empire, at walang sakit sa balat, natural na wala itong masyadong pakialam. Mula sa pananaw ng mga contradiction sa pagitan ng mga bansa, ang pinsala ng Holy Spirit Cult sa Federation ay hindi isang masamang bagay para sa Starluo Empire. Siyempre, ang saligan ay ang panganib na ito ay hindi lilito sa Starluo Empire. Mataimtim na tumanggo si Tang Wulan, maaaring sirain ng Holy Spirit Cult ang ating Shrek Academy at sirain ang punong tanggapan ng Tang Sect. Pagkatapos, mayroon silang paraan upang gawin ito kahit saan. Tulad ng sinabi niya, ang kanyang mga mata ay lumipad patungo sa dekorasyon ng apps. Halata sa sarili ang iniisip niya. Hindi napigilan ni Dai Yian na sabihin, Sect Master Tang, medyo alarma ka ba? Kahit na napasok na ng Holy Spirit Sect ang ating imperyo, ang kanilang pangunahing kapangyarihan ay dapat nasa Daoluo Federation pa rin. Sinabi ni Tang Wulan, lahat ay dapat maging maingat. Ang kaguluhan ay ang pinakakapakipakinabang sa banal na espiritu. Mahirap sabihin na hindi sila naglalagablab sa digmaang ito. Ayon sa pinakahuling balita, hinuranggan ng Federation ang buong baybayin, isinara ang lahat ng detection radar, at nagpatuloy. Malaking pagmamatsyag. Ngayon, walang nakakaalam kung kailan ang Federal Fleet na ito ay lilito sa itaas ng iyong pag-asa. Maagang makapagdesisyon ang kamahalan. Ang dapat sabihin, sinabi na niya kay Dai Yian kahapon, ngunit ngayon ay mas mahalagang hintayin ang desisyon ng imperial na emperador, o maglagay ng mga kondisyon, at komprehensibong isinasaalang-alang ito ng Tang Sect. Ang Tang Sect ay hindi lamang nagbebenta ng mga armas. Ang pinakamahalagang kinakailangan ay ang paggamit ng mga armas na ito ay dapat na aprubahan ng Tang Sect. Gamitin lamang ito kung kinakailangan. Hindi ito magagamit sa aktibong pakikidigma. Dahil dito, ay i-encrypt ng Tang Sect ang lahat ng armas at kagamitang ibinigay, at tanging ang password na ibinigay ng Tang Sect lamang ang magagamit. Ito ay isang mahusay na paghihigpit. Gumastos ako ng pera para bumili ng kagamitan, ngunit hindi ko ito magagamit ng kusa. Medyo malaki ang limitasyong ito. Kung hindi, bumili lang ng makapangyarihang soul guidance device, walang dahilan para tumanggi sina Xingluo o Daoling. Tumingin si Dai Tianling kay Tang Wulan na may nakakapasong mga mata, at sinabi, Panginoong Tang Sect, ano sa palagay mo? Ang kahilingan ng Tang Sect ay talagang medyo hindi katanggap-tanggap para sa amin, ngunit ang digmaan ay maaaring mangyari anumang oras, at tayo nga. Kailangan natin ang mga sandata na ito. Paano kung tayo ay tumaya? Kapag sinasabi ito, palaging may ngiti sa mukha ni Dai Tianling. Taya.
Ang dalawang salitang ito ay nagparamdam kay Tang Wulan na katawa-tawa. Ito ay isang bagay na sinabi mula sa bibig ng isang mahusay na pinuno ng bansa. Bukod dito, ito ay may kaugnayan din sa pambansang seguridad. Pusta. Ano ang gustong tayaan ng iyong kamahalan? Mahinahong tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Dai Tianling, ang iyong mga kondisyon ay malupit. Maniwala ka na alam ng Tang Sect Master kung nasaan ka man, ito ay tataya namin. Kung matatalo kami, tatanggapin namin ng buo ang iyong mga kondisyon. Hindi lamang iyon, ngunit ang presyo ng pagbili ay tataas ng 100. 10%. Kung matalo ka, aalisin ang mga paghihigpit. Sumimangot si Tang Wulan, kamahalan, hindi ito laro ng bata. Sinabi ni Dai Tianling, syempre hindi ito maliit na bagay. Mayroon akong gininto ang bibig, at tiyak na mahalaga ang sinasabi ko. Walang pakialam na sinabi ni Tang Wulan, kamahalan, hindi ko sinasadya iyon. Dapat mong maunawaan ang ibig kong sabihin. Walang pakialam na sinabi ni Dai Tianling, paumanhin, Tang Sect Master, ito na ang aming huling desisyon. Mas mabuti, makinig ka sa appointment sa pagsusugal. O, kung hindi ka tumaya, may ibang paraan. Isa lang ang kondisyon ko, ikaw sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa kondisyong ito, hindi lamang kami sumang-ayon sa lahat ng plano ng Tang Sect, ngunit sa kabuuang presyo, ito ay tataas din ng 20% sa iyo. Tumaas ng 20%. Hindi ito tunog tulad ng maraming mga proporsyon, ngunit kailangan mong malaman na ang mga ito ay isang malaking bilang ng mga nakapirming make-up na soul-guided na mga armas, at ang kabuuang halaga ay astronomical. Ang bilang ng mga armas na inihanda ng Tang Sect para sa Star Luo Empire ay 4 na beses kaysa sa Dowling Empire. Ang kabuuang presyo ay tumaas ng labis, ito ay sapat na upang braso ang isang Mecha Legion na may labis. Sa sandaling sinabi ito ni Dai Tianling, maging si Smiling Dao Luo Hujia ay nagbago ang ekspresyon at naging focused siya. Bagamat malapit siya sa royal family, bilang principal ng Tang Sect sa Xingluo Empire, hindi niya alam kung ano ang iniisip ng royal family sa pagkakataong ito. Sa oras na ito lamang niya malalaman ang tungkol sa mga plano ng Xingluo Empire. Kung ang presyo ay tumaas ng 20%, ang pera ay ipapalit sa mga mapagkukunan sa pagitan ng Xingluo at Dowling, na tiyak na makakatulong sa Tang Sect. Ang kalagayan ng iyong kamahalan. Tiningnan ni Tang Wulan si Dai Tianling nang walang anumang pagpapahinga sa kanyang puso. Maaaring gumawa ng kabuuang pagtaas ng presyo ng 20%, ang antas ng kalupitan ng kondisyong ito ay maaaring maisip. Bahagyang ngumiti si Dai Tianling, maging ang magiliw na mukha na nakaupo sa tabi niya ay nagdagdag din ng ngiti. Ang kondisyong ito ay talagang hindi mahirap, at hindi na kailangang magbayad ng kahit ano para sa Tang Sect. Ang pinakamahalagang bagay ay ang iyong sariling opinyon, Tang Sect Master. Habang nagsasalita, napalingon siya kay Dai Yuner na nakatayo sa tabi niya. Isang bakas ng masamang pag-iisip ang agad na lumitaw sa isip ni Tang Wulan, at sa susunod na sandali, pinatunayan ni Dai Tianling ang kanyang hula para sa kanya. I'm just such a baby girl, spoiled ako simula pagkabata. Bagamat hindi niya mamanahin ang angkan bilang anak, alam ng halos lahat ng royal family na sa puso ko, mas mahalaga ang status niya kaysa kahit sinong anak. Bilang isang royal princess, I can tolerate that she is not restricted by any rules of the royal family, let alone be political marriage for the royal family. All this is because she is not only Palm, I am a royal princess, I can tolerate that she is not restricted by any rules of the royal family, let alone be political marriage for the royal family. But also a father, I just want my baby to be happy. Sa simula, magkakilala kayo nang dumating kayo sa Star Luo Empire. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo, pero kahit isang bagay lang ang masisigurado ko ay maganda ang impresyon sa inyo ng baby girl ko. Tang Sect Master, kung magiging manugang kita, isa na tayong pamilya. Wala nang problema ang lahat. At saka, hindi ko kailangan na maging regular na asawa mo ang aking anak, basta't hindi mo kailangan manatili sa aking anak. Si Xingluo ay may mga hangarin sa lahat ng direksyon. Medyo matamlay si Tang Wulan, ngunit tumalikod si Dai Yuner na namumula ang mukha. Natagpuan niya si Long Yu, nakahanap ng kabaitan, at sinubukang hikayatin ang kanyang ama para sa sandaling ito at para sa pagkakataong ito. Kung si Guyana ay kasama ni Tang Wulan, maaaring hindi niya ito gagawin, ngunit wala si Guyana, at ang iba pang mga kasosyo ni Tang Wulan ay naroon, na nangangahulugan na maaaring lumitaw sila sa pagitan nila. Ano ang problema? Naunawaan ni Dai Yuner na sa kahusayan ni Tang Wulan, tiyak na walang isa o dalawang tao ang nagkakagusto sa kanya. Para sa kanyang sarili, marahil ay magkakaroon lamang ng isang pagkakataon sa kanyang buhay, at hinding-hindi niya pababayaan ang pagkakataong ito. Tapos na. Siya ay napaka-assertive mula pa noong siya ay bata, at palagi siyang may mga paulit-ulit na ideya tungkol sa kanyang pag-ibig at sa kanyang kasintahan. Dapat mahanap niya ang taong mahal niya, hindi ang taong nagmamahal sa sarili niya. Ang anim na Shrek monster na nakaupo sa tabi ng mga ekspresyon ni Tang Wulan ay naging mas mayaman. Nasaksihan nila si Dai Yuner na nagpapakita ng pagmamahal kay Tang Wulan sa Sigod blind date. Ngunit hindi niya inaasahan na sa ganoong seryosong okasyon ng negosasyon, kapag nababahala ang kinabukasan ng imperyo ng Xingluo,
ang kanyang kamahalan na imperyo ng Xingluo ay talagang maglalagay ng ganoong kondisyon na nakita nilang kakaiba. Ngunit kung iisipin mong mabuti, napakatalino ng trick na ito. Hindi na ito kasing simple ng pagpatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Kung ikinasal si Tang Wulan kay Dai Yuner, maaaring ang master ng Tang Sect at ng Sea God Pavilion ng Shrek Academy ay ikinasal sa prinsesa ng Star Luo Empire. Sa kasalukuyang katayuan ni Tang Wulan, siya ay ganap na karapat-dapat sa prinsesa. Matapos ang tagumpay ng insidenteng ito, hanggat gumawa ng kaunting publisidad ang Star Luo Empire, si Tang Wulan ay nakatali sa malaking barko ng Star Luo Empire, at ang kanyang pagkakakilanlan bilang master ng Tang Sect ay natural na nauugnay sa Tang Sect. Sa karagdagang mga pagbabago, nalampasan nito ang Dowling Empire. Bagamat ang Tang Sect ay lubos na nabawasan ang lakas ng ibabaw nito sa Federation, alam pa nga ng Xingluo Empire kung gaano kalalim ang sekta na ito. Kung ang Tangmen ay handang magsikap na suportahan ang Star Luo Empire at ibigay ang lahat ng resulta ng pananaliksik ng Soul Guidance Technology sa Star Luo Empire, kung gayon ang Star Luo Empire ay maaaring hindi na makahabol sa Dao Luo Federation sa hinaharap. Ang lahat ng ito ay kinakalkula. Kasabay nito, ang lahat ng ito ay nangangahulugan din kung gaano kahalaga ang manalo kay Tang Wulan. Ang pag-atres ng isang hakbang, kahit na natanggal si Tang Wulan sa posisyon ng Tang Sect Master pagkatapos niyang pumayag, isa rin siyang pag-iral na nagtataglay ng potensyal ni Extreme Dao Luo. Ang aking anak na babae ay nagpakasal sa isang Extreme Dao Luo, at magkakaroon ng isa pang Extreme Dao Luo sa imperyo. Ito rin ay isang mahusay na bagay. Sa makatuwid, sa anumang anggulo, ang kasal ni Tang Wulan kay Dai Yuner ay isang magandang gawa sa Star Luo Empire. Hindi pa banggitin ang sariling damdamin ni Dai Yuner para kay Tang Wulan, kung magtatagumpay ang bagay na ito, magiging masaya din ang kanyang anak. Naghahain ito ng maraming layunin. Sa sandaling sinabi ang kondisyong ito, maging si Dai Tianling mismo ay nakaramdam ng labis na kasiyahan. Gatlang M. Gitling. For more videos, please like, share and subscribe.